Nako, pasensya na sir. Sarado na po ang proseso para sa araw na to. At saka may oras po kami binigay sa inyo, di ba? Dapat po na naging mas maaga kayo, kaya pasensya na. Sabi ng HR. Halos mawala na ng pag-asa na umalis si Albert sa kumpanyang yun. Bitbit ang loob na nasayang na pagkakataon. Pero sa kalikutan ng pagkakataon, hindi pa man siya nakakalayo, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya kung sino ang tumatawag at laking gulat niya na makitang ang HR iyon, kaya naman sinagot niya ito kaagad. Albert? Sorry, pero pwede ka nang bumalik. Tinig mula sa HR, puno ng pag-aalinlangan. Walang makapagsabi kung anong nararamdaman ni Albert sa puntong yon. Muli niyang inayos ang kanyang sarili at nagmamadaling bumalik. Nang makapasok siya ay nagulat siya sa taong nakaupo sa conference table. Teka, di ba ikaw yung... Naguguluhang tanong niya nang makilala ang matandang lalaki na tinulungan niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Albert ay isang masipag at mabait na binata. Kilala sa kanyang pagmamahal sa pamilya. Matalino at may angking galing at bukod doon, siya ay nagtapos ng kanyang pag-aaral na may mataas sa pangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Nang makapagtapos siya ng pag-aaral, agad siyang naghanap ng trabaho. Puno ng pag-asa na makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang mga kakayahan at dedikasyon, sa kasamaang palad, ay nahaharap siya sa mga pagsubok sapagkat kahit gaano siyang kahusay, tila wala pang tumatanggap sa kanya sa mga pinapasukang trabaho. Tuwing umuwi siya, batid niyang nakatingin ang kanyang pamilya sa kanya. Puno ng pag-asa at suporta. Ang kanilang mga ngiti at pagsusulong sa kanya ang nagiging dahilan upang magpatuloy. Alam niyang hindi lamang ito para sa kanya, kundi para rin sa kanyang buong pamilya. Taglay ang matibay na determinasyon, nagpatuloy si Albert sa kanyang pagsusumikap. Naging mas masiklab ang kanyang dedikasyon sa paghahanap ng trabaho kahit na minsan ay nakakaubos na rin talaga ng pasensya at nakakawala ng pag-asa ang mga paulit-ulit na rejections. Isang araw pagkatapos ang mahabang paghihintay, nakatanggap na rin sa wakas ng tawag si Albert mula sa isang kumpanya na interesado sa kanyang kakayahan. Graduate si Albert ng marketing management kaya naman magaling talaga siya sa linya ng negosasyon. Dito umusbong ang pag-asa sa kanyang dibdib at ang lahat ng kanyang pagsisikap at sakripisyo ay nagbunga ng pagkakataon na maipakita ang kanyang galing. Dito nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Puno ng hamon at pagkakataon, ngunit nasa tamang landas siya patungo sa kanyang mga pangarap para sa pamilya. Kuya, bukas ka na i-interviewin, diba? Nako, excited na kami para sa'yo, kuya. Galingan mo, ha? Patunayan mo sa kanila na isa kang gem. Wika ni Inday, nakababatang kapatid ni Albert, 18 taong gulang. Gem? Bakit naman ako naging isang gem? Tanong naman ni Albert sa kanyang kapatid na si Inday habang ito naman ay enjoy na enjoy sa pagkain ng kanilang hapunan. Gem! Ibig sabihin, ikaw ang hidden gem ng kumpanya. Ikaw yung pinakamagaling at mahusay sa larangan ng negosasyon. Yun, kuya. Pagmamalaking sagot naman ni Inday sa kanyang kuya. Napatawa naman si Albert. Sus, akala ko naman kung ano na. Hindi pa nga ako nahahire eh. Kaya wag muna tayong umasa. Masakit umasa. Kasi naman 'di ba kuya, inuunahan mo kaagad ang pagiging negative. Positive lang dapat. I-claim mo na kaagad na matatanggap ka. Ganon. Sabi naman ni Inday. Sumingit na rin sa usapan si Ginang Flor, ang kanilang ina at may iniindang sakit sa tiyan. Ay sus Inday,
Ikaw pa talaga nagturo dyan sa kuya mo ng pagiging positibo. Ikaw nga tong wala pang lumalabas na resulta sa entrance exam ay iniisip mo na kaagad na baka hindi ka pumasa. At saka matapang naman yung kuya mo. Kahit ilang rejections pa yan, alam kong babangon at babangon yan. Basta, huwag ka lang ma-pressure ha, anak. Hindi ka naman namin pinipressure. Enjoy mo lang ang process. Basta, huwag ka lang susuko. Malay mo bukas, yan na talaga yung hinihintay mong kasagutan sa mga katanungan mo. Basta huwag ka lang makakalimot na magdasal, anak. Malaki ang tiwala namin sa'yo. At kahit na makailang rejections ka pa, hindi yon magbabago. Kasi alam mo kung bakit? Kasi masipag ka at porsigido. Yan ang sandata mo. Tandaan mo lagi yan, anak, ha? Buong pusong wika naman sa kanya ni Ginang Flor. Hindi emosyonal na tao si Albert, ngunit dahil sa sinabi ng kanyang ina, ay may bigla na lang na lumabas na luha sa kanyang mga mata. Naku nay, pinaiyak niyo si kuya. Uy, hindi ako umiiyak ano? Talagang natatakam lang ako sa masarap na pagkain na inihanda ni nanay. Sagot pa ni Albert. Sinisikap na itago ang kanyang emosyon sa likod ng biro. Ngunit hindi na nakapagpigil si Inday. Kuya, basta kahit anong mangyayari, andito lang kami para sa'yo. Kaya magtiwala ka sa sarili mo. Kailangan ipakita mo ang galing mo sa interview. Isipin mo, panalo ka na sa laban na to. Salamat, Inday ah. Sana nga maging totoo ang lahat ng sinasabi mo. At isa pa, para naman talaga sa inyo ni nanay itong pagsisikap ko. Sagot ni Albert, nag-iisip sa mga susunod na hakbang. Alam mo kuya, kahit anong mangyari, proud na proud kami sa'yo. Kailangan mo lang maging totoo at ipakita ang tunay na ikaw. Sabi naman ni Inday sa kanyang kuya. Tandaan mo anak, na mas mahalaga ang effort kesa sa resulta. Sabi naman ng kanyang ina na mangiti sa kanyang mga labi. Oo nga, Nay. Gagawin kong lahat. Tago naman ni Albert. Naramdaman na malaking suporta ng kanyang pamilya. Basta, pray lang tayo. Alam kong hindi naman kayo pababayaan ni Lord. Pati ako magdadasal ako para sa'yo, kuya. Dapat maging gem ka talaga. Wika pa ni Inday habang umingisi. Alam mo, dapat laging ganito, laging positibo. Kapag masaya ka, mas madali ang lahat. Sabi naman ni Ginang Flor. Nang dahil sa mga pangarap mo, hindi lang ikaw ang aahon. Kasama ang buong pamilya. Nang matapos ang kanilang hapunan, nagpa siya si Albert na mag-aral ng mabuti para sa interview. Umakyat siya sa kanyang kwarto at nag-review sa kanyang mga notes. Sinikap na maihanda ang kanyang sarili sa anumang tanong na posibleng itaas sa kanya. Kinabukasan, masigla siyang bumangon ng maaga. Nakapajama pa siya habang kumakain ng almusal. Ngunit pakiramdam niya ay isa na siyang tunay na profesional. Kuya, andito ako para makinig sa mga sinasabi mo. Sabihin mo lang kung anong gusto mong i-practice sa akin. Alok ni Inday habang abala sa pagliligpit ng mga pinggan. Salamat, Inday. Sa katanayan niya, Nay, sanay naman ako rito. Kaso nga lang, mahirap, baka ma-mental block ako. Kaya ayoko magpaka-overconfident. Baka lalo pa ako maligwak niyan. Sabi naman ni Albert sa kanyang kapatid. Matapos ang ilang minutong pag-uusap at pagpapractice sa kanyang mga sagot, nagpaalam na si Albert. Puno na ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Basta, ipagdasal niyo ako ha. Alam ko makakaya ko to. Niya bago umalis. Oo kuya, good luck. Break a leg. Sigaw ni Inday mula sa likod. Sa abalang LRT station, si Albert ay may hawak na resume sa isang kamay habang ang kanyang ibang kamay naman ay nakadapo sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa kaba sa nalalapit niyang interview. At tila nga ang mga tao sa paligid ay nagiging blotting paper na wala siyang pakialam. Bakas ang kaunting pagsisisi na hindi siya umalis ng mas maaga. Sa gitna ng kanyang pagmamadali,
isang sulipang nahulaan niya sa sahig, at isang matandang lalaki na tila nahihirapan. Bakit walang tumutulong? Bulong ni Albert sa kanyang sarili. Nagdadalawang isip siya kung babalikan ba niyang matanda o gagaya na lang sa iba na pinalampas na lang sa kanilang mga paningin. Ngunit sa kabilang banda ay nabuntong hininga na lang si Albert ng malalim at mabigat dahil parang may magnet yung matanda at gusto siyang pabalikin kaya naman wala siyang mapagpipilian. Ayaw man niyang malate sa kanyang interview ngunit hindi naman niya matitiis ang matanda kaya naman binalikan na lang niya ito. Hello sir, kailangan mo ng tulong? Mukhang nahihirapan kayo eh. Tanong niya sa matanda na humihingal at tila nawawala ng malay. Wala ni isang nagpakita ng malasakit sa paligid. Masama ang pakiramdam ko. Sagot ng matanda habang ang kanyang boses ay mahina. Hindi na nag-atubili pa si Albert na tulungan ng matanda dahil sa kondisyon nito kaya naman dali-dali niya itong inalalayan at tumawag na ng taxi upang dalhin sa ospital. Nang madala niya ito doon ay nagpaalam na rin siya para humabol sana sa interview kahit na alam niyang late na rin siya. Pagdating niya sa opisina, tumalikod ang kanyang mundo nang sabihin ng HR na hindi na siya mai-interview. Pasensya na sir, sarado na pong proseso para sa araw na to. At saka may oras po kaming binigay sa inyo Dapat po naging mas maaga kayo, kaya pasensya na talaga. Sabi pa ng HR. Halos mawala na nga ng pag-asang umalis si Albert sa kumpanya. Bitbit ang loob na nasayang ang pagkakataon. Pero sa kalikutan ng pagkakataon, hindi pa man siya nakakalayo ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya kung sino ang tumatawag at laking gulat niya na makita ang HR iyon kaya naman ay kaagad niya itong sinagot. Albert, sorry, pero pwede ka nang bumalik. Tinig mula sa HR, puno ng pag-aalinlangan. Walang makapagsabi kung anong mararamdaman ni Albert sa puntong yon. Muli niyang inayos ang kanyang sarili at nagmadaling bumalik. Nang makapasok siya, nagulat siya sa taong nakaupo sa conference table. Teka, ikaw ang... Nagugulang tanong niya na makilalang matandang lalaki na tinulungan niya. Halos lumuwang mga mata ni Albert sa kanyang nakikita ngayon. Ang matandang tinulungan niya kani-kanina lamang ay ang CEO pala ng kumpanyang pinag-a-applyan niya. Hindi talaga siya makapaniwala rito at tunay na napatulala na lamang siya. So, you're Albert, tama? Bungad na tanong ng matanda na si Don Felipe. Hindi pa rin makapaniwalang sumagot si Albert. Opo, ako nga po pero... bakit ka ba gulat na gulat? Do you want to prove na ako ang matandang tinulungan mo kanina? Well, yes, ako nga. And of course, gusto ko magpasalamat sa iyo sa naging pagtulong mo sa akin kanina. Thank you. Pagpapasalamat ng matanda. Kalmado lamang ito at tila biglang nawalang iniindang sakit na kani-kanina lamang ay kulang na lang himatayin na sa daanan sa may LRT. Napatitig pa si Albert sa matanda mula ulo hanggang paa dahil talagang nagtataka siya na para bang wala namang nangyaring kakaiba dito kay Don Felipe. Pero syempre, binaliwala na lamang niya iyon dahil ang importante sa kanya ngayon ay ang matanggap sa trabahong yon ngayon. Hindi lang po ako makapaniwala na kayo pala ang may-ari ng kumpanyang to. Siya nga po pala. Maayos na po bang pakiramdam ninyo? Hindi na po ba kayo nahihilo? Sunod-sunod na tanong ni Albert kay Don Felipe na punong-puno naman ng pag-aalala. Matipid namang tumawa ang Don. Oo, iho. I'm actually okay na. Huwag mo na akong alalahanin pa. Anyway, you're applying for the position of marketing assistant, tama? Tanong ng Don. Sumagot naman ng mabilis si Albert na may buong kumpiyansa sa kanyang sarili. Opo, sir. Magaling ka bang makipag-usap sa iba't ibang tao? Magaling ka ba pagdating sa negosasyon? Seryosong tanong ni Don Felipe. Opo, kahit fresh graduate pa lang po ako, handa ko pong patunayan sa inyo na may ibubuga po ako. Kaya ko pong makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao at makipag-close ng deal. Handa po akong ipagmalaki ang karisma ko na
Maaaring walang iba pagdating sa ganyang bagay. Pagmamalaki pa ni Albert sa kanyang sarili. Hindi malayo na totoo ito dahil minsan ay naging tendero si Albert sa palengke at ang itinitinda niya ay mga smoked fish na may sarili niyang timpla. Marami na siyang karanasan sa pagbibenta ng produkto, kaya naman marami na rin siyang mga suki. At ito ang karanasan na pwede niyang isandata kahit na fresh graduate pa lamang siya. Habang nagkakwentuhan sila, napansin naman ni Albert ang tila malalim na pag-iisip ni Don Felipe. Para bang may mga bagay pa siyang gustong ibahagi. Alam mo, Albert, simula ni Don Felipe, sa mga nakaraang taon, marami na akong nakitang mga bata na katulad mo. Puno ng pangarap at puno ng ambisyon. Pero madalas, nauubusan sila ng lakas at determinasyon sa gitna ng mga pagsubok. Kaya naman mahalaga ang pagkakaroon ng tamang mindset. Tumango si Albert at sinagot ito na may pagpapahalaga. Oo nga po, sir. Nakita ko po yan sa ilang mga kakilala ko na nag-aaral sa ganitong larangan. Madalas silang sinasabi na hindi lang talent ang mahalaga, kundi pati na rin ang kakayahang bumangon sa pagkakadapa. Precisely, sagot ng matanda. Kailangan mong maging resilient. Sa mundo ng negosyo, hindi laging madali ang daan. Minsan may mga pagkakataon na kailangan mong makipag-ayos o makipagsabayan sa mga tao na may karanasan kesa sa'yo. Pero huwag ka matatakot na ipakita ang iyong mga ideya at paninindigan. Nakangiti si Albert, tila bumubuhos ang mga aral mula kay Don Felipe. Iyang sinasabi niyo po, sir, talaga nakakatulog yan. Alam ko po na hindi ito isang madaling daan. Pero handa naman po akong ipaglaban ang gusto kong makuha. Kaya ko magsikap at matuto mula sa mga nakakatanda. Lalong-lalo na sa mga matataas sa akin dito. Tsaka magaling din po ako makisama. That's the spirit. Yan ang gusto ko marinig. Sabi ni Don Felipe na may ngiti naman sa kanyang mukha. Palagi kang magtatanong at huwag matakot sa mga pagkakamali. Isang araw, magiging bahagi ka rin ng mga desisyon sa kumpanya. At marahil sa susunod na pagkakataon, ikaw na ang tutulong sa iba na nangangailangan. Muli napaisip si Albert sa posibilidad at sa hinaharap na tila abot kamay na. Salamat po, Don. Sana po ay maging ganun nga. At syempre, umaasa ako magagamit ko ang lahat ng natutunan ko rito sa kumpanya kung sakali mang makuha akong posisyon. Nasa iyong responsibilidad, Albert. Huwag kalimutan na mga magandang simula ay nagmumula sa mga dapat mong gawin ngayon. Matyagang nagbigay ng payo si Don Felipe. At kung sakaling makuha mo man ang posisyon, hilingin mo sa akin na makilala mo ang iba pang mga tao sa loob ng kumpanya. Marami tayong magagandang isip dito na tiyak na makakatulong sa iyong pag-unlad. Nako, nakaka-excite naman po yan, sir. Ipaglalaban ko po ang pangarap ko dito. Sagot pa ni Albert na puno ng pag-asa at determinasyon sa kanyang mga mata. By the way, just call me Don Felipe. Iyon ang tawag nila sa akin. At ngayon sa tingin ko naman ay nakuha mo ng mga payo. At sa palagay ko naman ay may ibubuga ka. At bilang pagtanaw na rin ng utang na loob sa pagtulong mo sa akin kanina, sige Albert, you're hired. Tinatanggap na kita sa trabaho. Walang mapagsidlan ang saya ni Albert na sa wakas, sa dami ng natanggap niyang rejection sa mga dati niyang na-applyan, ngayon ay natanggap na rin siya. Talaga po? Salamat po, Don Felipe. Masiglang sagot ni Albert. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sobrang saya ko po. Hindi ko akalain na ganito palang mangyayari. Siyempre, ibigay mo lang ang lahat sa trabaho at huwag kang matatakot na tumayo para sa iyong mga ideya. Sagot ni Don Felipe na nasa tono ng pagpapasigla. Minsan ang mga maliliit na ideya ay nagiging malalaki kapag naayos ang tama. At alam ko, malakas ang pakiramdam ko na malaki ang maibabahagi mo sa aking kumpanya. Alam mo kung bakit? Dahil mabuti kang tao.
Wika naman ni Don Felipe. Opo, gagalingan ko po. Pangako. Ready na po ako makipagsabayan. At maraming salamat din po sa inyong paniniwala at pagtitiwala. Sagot pa ni Albert na nag-isip na ng may ilang mga ideya na siyang gustong ibahagi. Magandang isipin yan. At para mas maging komportable ka, gusto ko sanang makilala mong mga team members mo. Isang team na supportive, kaya't huwag ka mag-aatubiling kumonekta sa kanila. Maya-maya pa ipapasama kita sa HR para makilala mo mag-handle sa'yo. Ang manager ng marketing department. Kinakabahan ako pero sobrang excited na po ako, Don Felipe. Siya nga po pala. Ano pong una ko pong dapat gawin, Don Felipe? Tanong ni Albert na abala sa mga naiisip na posibleng gawin. Simple lang. Ipakita mo lang ang kumpiyansa mo sa sarili at i-showcase mo ang iyong husay at galing sa trabaho. Kausapin mo sila. Magpakilala ka. At sabayan mo na rin ang kaunting kwentuhan, parang icebreaker lang para maging mas magaan ang usapan. Paliwanag naman ni Don Felipe. Opo, Don Felipe. Gagawin ko po mga payo ninyo. Tama yan, Albert. Let's make an impact together. Excited na akong makita ang iyong mga contributions. Sabi pa ni Don Felipe habang tumayo na ito. Tumayo na rin si Albert. Maraming salamat ulit, Don Felipe. Makakaasa po kayo na ibibigay ko po ang lahat. Buong puso namang sabi ni Albert kay Don Felipe. Matapos ang pag-uusap ni na Albert at Don Felipe, minabuti muna ni Albert na tumambay sa may foyer ng opisina na pinagdalhan sa kanya at kasalukuyang kinakabahan habang hinihintay ang HR na magpapakilala sa kanya sa kanyang bagong magiging team. Ito ang simula ng kanyang landas bilang isang marketing assistant at alam niya na marami siyang matututuhan sa bagong kapaligiran. Lalo pat ito ang kauna-unahan niyang naging trabaho matapos siyang makagraduate. Maya-maya pa ay dumating na si Gemma, ang HR manager, at ngumiti ito sa kanya. Hi Albert, congrats kasi direct hire ka ni Don Felipe. Ang galing mo ha? Handa ka na ba makilala ang iyong team? Tanong niya na puno ng sigla kay Albert. Umayos naman ng tayo si Albert tsaka binigyan ng isang maaliwalas na ngiti ang HR. Opo ma'am, excited na po ako magsimula. Maraming salamat po. Sagot naman ni Albert na nasasabik pa. Okay, kung gano'n ay tara na. Sumunod ka sa akin. Unang-una ipapakilala kita kay Mr. Mike. Si Sir Mike ang ating marketing manager. Medyo seryoso siya pero mabait naman. Ani ni Gemma habang naglalakad sila sa hallway. Bigla namang nabalot ng kaba ang puso ni Albert nang malamang istrikto ang kanyang magiging manager. Ngunit bigla na lang niyang naalala ang mga payo ni Don Felipe sa kanya kanina lamang. Kaya naman pilit niya nang ibinalik ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Pagkapasok nila sa conference room, sumalubong ang matikas na lalaki na may mahigpit na panga at nakabiting ekspresyon. Albert, siya si Sir Mike, ang ating marketing manager. Sir Mike, si Albert po, ang ating newly hired marketing assistant. Pagpapakilala pa ni Gemma. Napabuntong hininga pa nga si Albert dahil sa kaba at saka ngumiti kay Sir Mike. Magandang araw po, Sir Mike. Maingat na bati ni Albert habang pasimpleng inoobserbahan ng lalaki. Nakatingin lamang din ito sa kanya. Sa isip ni Albert, sa tikas at pananamit pa lang nito, mukhang magaling na si Sir Mike. Mukhang eksperto sa field ng marketing kaya hindi maitago ni Albert ang paghanga dito. Hi Albert, uunahan na kita. Mahirap ang trabaho dito, lalo na sa marketing. Maaaring iisipin mo ay marketing ang pinakamadali sa lahat ng trabaho. Ngunit ngayon pa lang ang sinasabi ko na istrikto ako pagdating sa trabaho at sa mga reports na ipapagawa ko. Kailangan laging mataas ang kalidad ng ating output. Sagot ni Sir Mike na tiwala, walang emosyon. Sagot ni Sir Mike na tila walang emosyon. Trabaho nga kaagad ang bungad nito kaya naman nangibabaw na naman ang intimidasyon sa itsura ni Albert. Opo sir, nauunawaan ko po.
Nangangako po akong gagawin ang lahat ng makakaya ko. Tugon ni Albert na buong-buo ang kumpiyansa sa kanyang sarili. Magandang simula yan para sa'yo, Albert. And I heard na ito daw ang kauna-unahan mong trabaho, kaya naman I want you to prove yourself. Ngayon, makakasama mong mga kasamahan mo sa team. But don't worry, asahan mong titiyakin namin na prepared ka sa mga susunod na proyekto. Sabi ni Sir Mike na unti-unting nagiging mas magaan ang tono. Pero magpaganon pa man ay hindi pa rin siya mabasa ni Albert dahil sa pagiging seryoso at kalmado lang nito. Ilang sandali pa nang matapos ang pagpapakilala ay sinama na rin si Albert sa magiging desk nito. Habang naglalakad patungo sa kanyang desk kasama ang kanyang mga bagong kasamahan, iniisip ni Albert na kailangan lang niyang i-adjust ang sarili sa mabilis na takbo ng buhay sa opisina. Nakangiti ang kanyang mga kasamahan sa kanya kaya naman sigurado si Albert na magiging magaan katrabaho ang mga ito. Welcome sa team, huwag ka mag-alala, madali lang to. Magtulungan tayo makabenta. Remember, tayo ang puso ng kumpanya. Sabi ni Camille, isa sa mga marketing associates. Salamat po, Miss Camille. Excited na rin ako matuto. Sagot naman ni Albert at unti-unti na rin naaalis ang kanyang kaba. Sa puntong to, alam na ni Albert na may hamon na darating, lalo na sa ilalim ng mahigpit na pamamahala ni Sir Mike. Pero habang lumalaon ay nagpasyahan niyang kalimutan ang negatibong bagay at alisin ang takot at kaba sa kanyang puso. Sa halip ay yakapin na lang ang pagkakataon na madadagdagan ang kanyang kaalaman sa marketing sa tulong ng kanyang mga kasama. Alam niyang ang pagiging marketing assistant ang magiging hakbang patungo sa kanyang hinaharap at handa na siyang harapin ito. Nang araw ding yon ay naipaalam ni Albert ang magandang balita sa kanyang nanay Flor at sa kapatid na si Inday. At katulad ni Albert ay walang mapagsidla ng kanilang galak dahil sa wakas ay may trabaho na rin ito. Minabuti na nga lang din ni Albert na wag na lang munang banggitin ang tungkol kay Sir Mike dahil syempre ayaw niyang masira ang moment ng excitement at mapalitan na naman ng pressure. Pagkalipas ng ilang linggo, damang-dama na ni Albert na para bang kabilang na talaga siya sa marketing team. Nabawasan ang pressure dahil na rin sa mababait naman talaga at magagaan katrabaho ang kanyang mga kasamahan. Masigasig siyang nagtatrabaho at araw-araw ay mas pinapahusay ang kanyang skills sa larangang iyon. Madali din naman kasi siyang matuto. Kaya hindi na rin nahirapan pa ang nagtuturo sa kanya dahil mabilis din namang nagigets ang ilang mga itinuturo sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap at dedikasyon, meron pa rin talagang masasabing hindi masaya sa kanyang ginagawa kahit pag-aano siyang kagaling at kahusay. Parang hindi siya gaanong gusto ni Sir Mike. Yan lagi ang nasa kanyang isip. Isang araw, nag-oorganisa si Albert ng meeting kasama ang kanyang mga kasamahan upang talakayin ang mga ideya para sa isang bagong campaign para sa isang negosyo ni Don Felipe. Nagtayo siya ng presentasyon gamit ang mga insights na nakuha niya mula sa mga nakaraang proyekto. Okay, mga kasama, nag-prepare ako ng mga new ideas para sa ating campaign. Para sa akin, makakatulong ito na mapabilib ang target audience natin. Lalo pat nabanggit ni Don Felipe na maaaring mag-boost ito internationally. Masiglang simula ni Albert habang pinapakita ang kanyang mga slides. Ngunit sa likuran ng silid na iyon, nakaupo naman si Mike, nakakunot ang noo. Seryoso ang itsura habang nakikinig. Palagi nakatuon ng tingin sa slides, ngunit sa mga pagkakataong to, nakikita ni Albert na hindi ito nagpapakita ng interes. Albert, sabi ni Sir Mike, napatingin din sa kanya ang iba pang mga naroon. Mukhang marami kang ideya, pero may mga bagay na masyadong komplikado. Ang mga kampanya lang natin, hindi ako nangangailangan ng lahat ng to. Simple lang ang kailangan. Hindi mo naman kailangan palawakan pa, straight to the point. Dahil kahit ako ang target market mo, na pagpaparanasan yan, baka simula pa lang, umayaw na ako dahil maraming paligoy-ligoy.
Abay, boring ngang pakinggan. Humarap si Albert habang pinapakinggan ang mga suhestyon at komento ni Sir Mike sa kanya. Opo naman sir, sinasabi ko lang na kung gusto nating makuha ang atensyon ng mga tao, kailangan nating maging makatotohanan sa ating mensahe. At sa tingin ko naman ay hindi naman siguro lahat ay ganyan ang iisipin. At alam ko na marami pa rin mga mas gustong makinig sa nagsasalita na detalyado ang sinasabi. Dahil kahit ako ang target market, kahit mababa ang aking paliwanag, ang mahalaga ay mabanggit ko ang lahat ng mga salita at kasagutan na gusto kong marinig. Mahaba man pero detalyado naman. Opinion ko lamang sir. Sagot naman ni Albert na nasa tono pa rin ng paggalang. Hindi naman maikukuble ng iba ang kanilang pagiging paghanga kay Albert ng mga oras na yun dahil sa kanyang paninindigan sa kanyang pinopropose na proyekto. Umigting naman ang panga ni Sir Mike. Oo, pero isa sa alang-alang din ang budget at oras. Kaya huwag ka masyadong idealistic. Sagot naman ni Sir Mike. Hanggang ngayon ay tila wala pa rin interes sa kanyang sinabi. Nananatiling tahimik ang buong silid at naramdaman ni Albert na bumagsak ang kanyang loob. Nang matapos ang meeting, nagpakita naman kaagad ng suporta si Camille at lumapit sa kanya. Huwag ka nang malungkot. Hindi mo naman kasalanan na ganito si Sir Mike eh. Seryoso kasi siya sa trabaho pero tingin ko ay napapaisip lang siya sa mga dapat ipatupad. At saka, ang galing mo kaya. Nakita mo bang itsura namin habang nagde-discuss ka hanggang sa Q&A? Aba, bilib na bilib kami sa'yo, ang galing-galing mo. Pagmamalaking sabi naman ni Camille kay Albert. Nagkaroon man ng katanungan si Albert sa kanyang isip, ay nananatili pa rin siyang positibo. Siguro nga tama ka, Miss Camille. Sagot pa ni Albert. Pero parang hindi yata nagustuhan ni Sir ang discussion ko. Paano pa kaya ang mismong proposal ko? Gusto ko lang naman talaga makatulong. Ipinagpatuloy ni Albert ang kanyang trabaho at nagpaabot pa ng ideya kay Sir Mike sa mga sumunod na araw. Pero tila hindi pa rin siya binibigyan ng pansin. Minsan naiisip niyang baka masyado lang siyang bata o baguhan sa industriya. Kaya't nahihirapan siyang makuha ang atensyon ng kanyang manager. Sa gitna ng pag-aalala at pagdududa, nagpa siya si Albert na hindi na sumuko. Sa sunod na meeting, desidido niya siyang ipakita ang kanyang mga natututunan na umaasa na makukuha na rin niyang atensyon ni Sir Mike. Ngunit sa sumunod na pagkakataon, gusto niyang patunayan ang kanyang halaga sa team at sa marketing department. At kung magawa niya man ang paraan na makuha ng tuluyan ng tiwala ni Sir Mike, inaasahan niyang magiging kakampi niya rin ito sa kanyang tagumpay. Tumagal pa ng mga linggo at hindi tumitigil si Albert sa kanyang pagsisikap. Natutunan niyang mas mag-focus sa mga detalye ng bawat proyekto. Nag-research ng mabuti at tumulong sa iba niyang mga kasamahan. Sa bawat pagkakataon, nagdala siya ng mga ideya na nagtutulak sa team na mag-isip ng higit pa. Kahit na sa likod ng kanyang isipan, ay nandyan pa rin ang takot na hindi siya magiging sapat sa mata ni Sir Mike. Isang umaga, walang pasabi, bigla na lamang pumasok si Mr. Mike sa opisina. Agad na nagtipon-tipon ang buong marketing team para talakayan ng isang mahalagang pagbabago sa campaign na kanilang ginagawa. Maraming pangit na feedback sa internet patungkol sa mga pinost sa proposal ni Albert. Pagpapahayag ni Sir Mike. Makakasira to sa pangalan ng kumpanya, lalong-lalo na sa produktong ino-offer natin. Albert, unang subok mo marami kaagad negatibong feedback. Do you want to say anything? Tanong ni Albert. Ang totoo, hindi naman si Albert ang gumawa ng post na yun sa internet at hindi rin niya ideya ang nakalagay sa caption. Pero sa halip na makipagtalo pa, bilang pagdedepensa sa kanyang sarili, ay kumilos na lang si Albert ng profesional at nagbigay na lang din ng panibagong suhestyon. Nang ma-mention siya ni Sir Mike para magbigay ng ideya, ay tumugon kaagad siya. Sir, naiisip ko lang. Kung maaari tayong magkaroon ng social media campaign na nakatutok sa mga kwento ng mga taong gumagamit talaga ng produkto, pwede tayong makakuha ng mga personal na relasyon sa mga customers
At sa tingin ko, ito yung wala sa nakapost sa ating social media. At sigurado akong hindi ko ideya yon. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout pala sa ating tagapakinig na si Max Cruz. Ang sabi niya, sana lahat ng mayayaman katulad ng pamilya ni Magnus at kasing busilak ng puso ni Ita. Shoutout rin kay Edita Cadiz. Sabi niya naman, kay ganda ng kwento. Sana lahat ng tao ay may mabuting puso at tunay na mapagkumbaba. Maraming salamat sa pakikinig. Medyo hindi siya nakakasiguro, ngunit nandyan ang kanyang alon ng determinasyon. Umupo ang lahat at tumingin kay Sir Mike na nagpaparamdam na tila nag-iisip. Interesting, sagot niya, ngunit walang dalang lalim na reaksyon. Pero, paano natin maipapahayag ang impormasyon na iyon sa mga tao nang hindi nagiging masyadong magulong mensahe? Kailangan tayong manatiling diretsyo. Naramdaman ni Albert na may bahagyang pag-asa. Nagtaka pa nga siya kung bakit parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pwede po tayong gumawa ng mga short videos na nagpapakita ng mga kwento ng mga gumagamit. Maaari tayong bumuo ng hashtag na magpapakita ng actual na karanasan ng mga tao sa ating produkto, ang kanilang kwento, at review ang magiging pinakamahalaga. Nag-angat si Sir Mike ng kanyang kilay, tila nag-aalangan. Kailangan nating pag-isipan ng mabuti ang feasibility nito, sagot niya. Medyo mas concerned kesa kanina. Pero ang kanyang reaksyon ay hindi nagdala ng matinding discouragement kay Albert. Nakita niyang may pagpapansin na sa kanyang mga ideya, kahit na kaunti. Nang matapos ang meeting, lumapit si Camille kay Albert. Ang ganda ng ideya mo, Albert. Mukhang napansin ni Sir Mike ang input mo ah. Akala ko nga magdedire-diretso ang init ng ulo niya eh. Mabuti na lang kung tumugon ka. Patuloy mo lang yan. Nanumbalik ang pag-asa sa puso ni Albert, ngunit alam niyang hindi pa siya tapos. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagpatuloy niya ang pagbuo ng presentasyon batay sa kanyang ideya na handang ipakita ang buong detalye at plano kay Sir Mike. Kumbaga, parang ang bawat ginagawa niya ngayon sa kumpanya ni Don Felipe ay hindi na lang si Don Felipe ang gusto niyang i-convince sa husay, kundi masigit lalo na si Sir Mike na tila malamig ang pinapakitungo sa kanya. Nang sumunod na linggo, pinatawag ni Sir Mike ang team para sa isang pamiting. Albert, may nakuha akong feedback mula sa mga nakakausap natin. Ipinasa nila ang bagong idea na binanggit mo. Mukhang interesado ang management sa proposal mo. Tila nag-iba nga ang tono ni Sir Mike. Medyo ngumingiti na siya. May potential to. So mag-focus tayo sa pagbuo ng plan na kailangan nating ipasa. Kailangan nating ayusin ang lahat ng detalye sa susunod na linggo. Umikot ang puso ni Albert sa excitement. Salamat sir. Tutulungan ko po ang lahat para makumpleto ang proposal. Sagot niya at mas naging determinado na ipamalas ang kanyang kakayahan. Walang kasing saya ang pagdapo ng tiwala at suporta mula kay Sir Mike. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho ng mabuti si Albert sa kanyang mga kasamahan. Nakipag-brainstorm sila, nagbigay ng inputs at nagtulungan sa pagbuo ng campaign strategy. Timbang ang kanilang mga effort at paglalagpas ng deadline, masayang nagtitipon-tipon ng team at kinabukasan na nakatakda ng ipresenta ang kanilang ideya sa management. Para kay Albert, ito na ang simula ng kanyang pagbibigay halaga at pagkuha ng respeto sa kanyang manager. Ito ang pagkakataon na kanyang inaasahan, ang ipakita ang kanyang kakayahan at maging mahalagang bahagi ng marketing team. Kahit pa man sa masiglang pamamahala ni Sir Mike. Ilang linggo mula nang maipresenta ni Albert ang kanyang ideya, hindi lamang siya naging paborito ng kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin ang mataas na opisyal ng kumpanya.
si Don Felipe, ang CEO. Isang araw nagpasya si Don Felipe na personal na kausapin si Albert upang ipahayag ang kanyang pag-aproba sa kumpanya. Nakatayo si Albert sa tabi ng kanyang desk at nag-aasikaso ng ilang mga dokumento nang biglang pumasok si Don Felipe sa opisina. Isang nakabiting ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Albert, magandang araw. Pwede ba kitang kausapin sandali? Tanong niya. Tahimik ngunit may siglang tinig. Magandang araw po, Don Felipe. Opo naman po. Ano po bang kailangan ninyo? Sagot ni Albert, abot-abot naman ang saya sa kanyang puso. Sa totoo lang ang sinuri ko ang proposal ninyo para sa kumpanya. Napaka-innovative at fresh ng mga ideya mo. Ang galing mo. Masiglang sabi naman ni Don Felipe habang tinitingnan ng mga papel na hawak ni Albert. Maraming salamat po. Lahat pong yun ay dahil po sa suporta ng team, lalong-lalo na si Sir Mike. Kung hindi rin po dahil sa suporta nila, ay hindi ko po magagawa ng ako lang. Tugon pa ni Albert. Kinakabahan ngunit natutuwa sa mga papuri. Ikaw ang nagbigay ng magandang direksyon dito. Basta, ipagpatuloy mo lang ang magandang trabaho. Excited na akong makita ang resulta ng kampanya. Dagdag pa ng CEO na nagbigay pa ng reassuring pat on the back kay Albert. Kahit na isinala ni Albert si Sir Mike sa usapan para naman hindi magmukhang nababypass niya ito, ay tila hindi pa rin interesado doon si Don Felipe. Pagkos ay focus na siya kay Albert at sa naging trabaho nito. Umikot ang puso ni Albert sa saya. Salamat po, Don Felipe. Hayaan niyo po at mas gagalingan ko pa po sa susunod pang mga proyekto. Habang naglalakad si Albert, palabas ng opisina ay nagsimula na siyang mag-alala. Tila narinig niya ang tunog ng chismis na kumakalat mula kay Sir Mike patungo sa mga ibang empleyado. Tungkol sa papuri ng CEO. Sa sandali yon, nabuo sa isip ni Sir Mike ang pag-iimbot at galit. Bakit si Albert lang ang pinuri ng presidente? Nagpagal din naman siya sa proyektong yon at hindi si Albert lamang. Pagbalik ni Albert sa kanyang desk, napansin niyang tumitingin si Sir Mike sa kanya. Natila ba nag-iisip? Nagpakitang gila siya sa ibang mga kasamahan. Ngunit, sa bahagi ng opisina ni Sir Mike, nagtitipon-tipon ang mahigpit na tensyon. Pagkatapos ng ilang minuto, tinawag siya ni Sir Mike. Albert, pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya, napuno ng istriktong tono. Oo naman po sir, maupo po kayo. Magalang na sagot naman ni Albert kay Sir Mike. Na makaupo na si Sir Mike ay doon na siya nagsalita. Mukhang bilib na bilib sa iyong presidente ah. Hindi malay niya ako pinuna o pinasalamatan katulad ng dati. Nung wala ka pa. Panimula niya at ramdam kaagad ni Albert ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Yung kanina po ba sir? Sa katunayan po, hindi rin po ako makapaniwala. Hindi rin po makapaniwala si Don Felipe mismo ang pupunta dito para lamang purihin ang gawa natin. Gawa mo. Pero sir, binild up ko rin naman po kayo kay Don Felipe. Sabi pa ni Albert, ngunit hindi rin kumbinsido si Sir Mike. Kung gawa natin yon, hindi lang dapat ikaw ang kakausapin o pupurihin niya. Wala akong ibig sabihin sa mga sinabi kong to. Ang gusto ko lang ay lumugar ka. Naiintindihan mo ba, Albert? Naramdaman naman ni Albert na may kakaiba sa tono ni Sir Mike. Parang umuubo ang inggit at galit sa mga sinasabi nito. Ngunit sa kabilang banda ay hindi lamang iyon iniisip ni Albert. Bagkos ay nagtrabaho na lamang siya ng maayos, kesa naman maging negatibo na naman siya na hindi na naman makakatulong din sa kanya. Naang sumunod na araw, nagpatuloy na lamang si Albert sa pagtulong sa team. Ngunit may mga pagkakataon ng tila pinapahirapan siya ni Sir Mike. Kung may mali, agad itong binabalaan ni Sir Mike. Merong malupit na tono habang hinuhusgahan ang kanyang trabaho. Albert, mukhang hindi ito umabot sa inaasahan ko. Nagbabago yata ang trabaho mo ngayon. Taasan mo pa ang kalidad ng mga gawa mo. Laging tandaan na balanse ng creativity at practicality.
Hindi porket napuri ka ng presidente, kampante ka na at wala ng room for improvements. Ngunit habang pinagdadaanan nito ni Albert, tuloy pa rin ang mabilis na pag-akyat ng kanyang reputasyon sa mata ng mga ibang opisyal. Hindi magpahuli ang mga support at papuri mula kay Don Felipe. Kaya't ang bawat hakbang ni Albert ay nagiging dahilan ng mas mataas na atensyon mula sa ibang miyembro ng kumpanya na nahuhumaling sa kanya. Sa pagtatapos ng isang araw, lumapit si Camille sa kanya. Albert, nakakaamoy ako ng inggit kay Sir Mike. Mag-iingat ka lang. Mahalaga ang mga nalalaman mo. Pero dapat, handa kang ipaglaban ng mga ideya mo. Payo pa ni Camille na nag-aalala sa kanyang kaibigan. Hindi naman na nakaimik noon si Albert dahil kahit pansin at ramdam niya ang bagay na yon, dahil hindi naman siya manhid, ay binaliwala na lamang niya dahil baka lalong mawala siya sa focus sa pagtatrabaho. Samantala, habang nag-aasikaso naman si Albert ng mga report sa kanyang desk, dumating si Sir Mike. Albert, pwede ba mag-usap tayo sandali? Tanong niya na may seryosong tono. Medyo naguguluhan pa si Albert ngunit tumayo ito at sumunod sa manager. Pagkakita nila sa isang tahimik na conference room, umupo si Sir Mike sa isang sulok at tinawid ang kanyang mga braso. Albert, gusto ko sana pag-usapan natin ng ilang mga bagay-bagay. Aniya, pinapanatili ang kanyang matinding titig. Siyempre sir, ano po bang maitutulong ko? Tanaw ni Albert na nagtatangkang maging positibo. Alam mo, napapansin ko na parang masyado kang nagpapasipsip sa CEO lately. Simula ni Sir Mike na may inis sa tono. Napansin naman ni Albert ang matinding uyam sa boses ni Sir Mike. Pero wala naman po akong ginagawang masama. Pinapakita ko lamang po mga ideya ko at sinisikap kong makatulong sa kumpanya. Sagot niya. Ngunit nananatiling kalmado at magalang. Alam mo bang may mga tao dito sa kumpanya na hindi natutuwa sa mga nangyayari? Kung akala mo, ang mga ito ay papuri lamang sa'yo, nagkakamali ka. Walang nakakahigit o nakakapantay sa akin sa kumpanyang to. Sagot pa ni Sir Mike. Wala ring paligoy-ligoy. Huwag ka masyadong magpapakita ng sobra-sobrang pagsusumikap na tila gusto mong palagi maging bida. Ipapaalala ko lang sa'yo. Ako ang manager mo. At walang sino man ang pwedeng kumalaban sa akin na handle ko. Bumuntong hininga naman si Albert. Alam niya hindi makakabuti kung papatulan niya pa si Sir Mike. Pasensya na po, sir. Wala po akong intensyon na masama na makipag-usap sa presidente. Gusto ko lang talagang makatulong sa team at sa kumpanya. At saka, nagtatrabaho lang naman po ako na maayos. Abay, dapat lang. Dahil handle pa rin kita at anumang oras ay pwede kitang siraan at patalsikin dito sa kumpanya. Kaya iwasan mo ang pagiging mapapel. Sagot pa ni Sir Mike. Ngunit nadarama pa rin ni Albert ang pag-aalinlangan sa tono nito. Walang problema sir, nauunawaan ko po. At saka, hindi ko naman po nakakalimutan na manager ko pa rin po kayo. Sagot ni Albert na may mapagkumabang ngiti, kahit na may halong pag-aalala sa kanyang loob. Samantala sa kanilang tahanan, masaya nagsasalo-salo sina Albert kasama ang kanyang nanay at si Ginang Flor at ang kanyang kapatid na si Inday. Matapos ang isang nakakapagod na araw sa opisina, umuwi si Albert na puno ng saloobin. Sinadya niya makipagkwentuhan sa kanyang pamilya tungkol sa nangyari sa kanyang trabaho. Umupo sila sa kanilang maliit na lamesa habang si Ginang Flor ay abala sa paghahanda ng hapunan. Nakangiting tanong nito. Albert, kamusta ka na sa trabaho? Kamusta ang mga katrabaho mo? Ayos lang ba sila? Wala ka naman bang nakakasamaan ng loob? Napatingin naman si Albert tsaka inabot ang dalang plato ng kanyang ina. Nay, medyo may twists and turns. Simula ni Albert. Yung manager ko, si Sir Mike, parang hindi ko sigurado kung gusto niya ba talaga ako. Parang pinapahirapan ako sa trabaho eh.
Sumabat naman si Inday. Bakit naman kuya, ano bang sinasabi niya sa'yo? Bakit kanya pinapahirapan? Naku, baka insecure yan sa'yo, hindi kaya? Tanong nito. May halong pag-aalala sa kanyang tinig. Yun, pinagsabihan ako na parang nagpapasipsip daw ako sa CEO namin si Don Felipe. Pero sa totoo lang, siniseryoso ko lang naman ang trabaho ko. At saka, sobrang bait lang talaga ni Don Felipe sa akin. Sa katunayan nga, bago ako nung tumungo sa interview ko, tinulungan ko pa siya noon sa may LRT dahil sumama ang pakiramdam niya. Tapos, yung laking gulat ko na siya pala yung CEO nung in-applyan ko kaya dinirek-hire niya kaagad ako. Ani Albert sa kanyang ina at kay Inday. Pero kuya, ang bait naman pala ni Don Felipe sa'yo, diba? Sabi ni Inday, na medyo diningning na ang mga mata sa tuwa. Nakaka-proud naman kuya. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganyan ang turing sa'yo ng manager mo. Naiinggit yan kuya. Believe me. Oo, talagang mabait siya. Sagot naman ni Albert at tumango. Palagi siyang nakikinig sa mga ideya ko. Naiisip ko nga siguro kaya galit si Sir Mike dahil nandyan si Don Felipe. At laging pinupuri ang mga gawa. Pakiramdam ni Sir Mike ay nasiset aside na siya simula nung dumating ako. Ngunit ang mga tinig na iyon, kitang-kita ni Ginang Flor ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Habang nakikinig, nilapag niya ang kanyang mga gamit sa kusina at lumapit sa mga anak. Albert, sa mga kwento mo mukhang mabait ang CEO. Pero nalulungkot ako sa tuwing sinasabi mo na parang hindi ka gusto ni Sir Mike. Nakakatakot yan anak. Baka hindi maganda ang magiging epekto nito sa'yo. Nay, okay lang ako. Kailangan ko lang talagang maging mas matatag. Alam ko naman na wala akong mali. Gusto ko lang talaga maging bahagi ng team. At ang mahalaga naman ay nagtatrabaho lang naman ako ng maayos. At alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama sa kanya. Sagot ni Albert na may ngiti pa upang pawiin ang mga alalahanin ng kanyang ina. Kinausap siya ni Inday. Kuya, matibay ka naman, di ba? Pero sana hindi naman magalit masyado sa'yo si Sir Mike. Baka kasi pahirapan ka pa't hindi mo matatanggap yan. Inday, Nay, sagot ni Albert. Pinapasaya ang kanyang kapatid. Walang mangyayaring masama. Darating din ang panahon na makikita rin nila mga ginagawa ko. Mahalaga na maging positibo ako. At saka, di ba, kayo na rin ang nagsabi na bawal ang negatibo. Positibo lang dapat tayo palagi. Ngunit, hindi pa rin mapigilan ni Ginang Flor ang kanyang emosyon. Makikita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Albert, ang mahalaga ay ingatan mo ang sarili mo. Hindi mo kayang isipin na may mangyaring masama sa'yo. Kaya maging maingat ka sa mga tao sa paligid mo. Hawak-hawak ni Ginang Flor ang kamay ni Albert para itong nangiikpi sa kanyang puso. Nay, wala kang dapat alalahanin. Alam mo namang nagsisikap ako. Hindi ako papayag na masira ang aking mga pangarap dahil lang sa iniisip ng iba. Sagot ni Albert. Mahinang umiti. Ang kanyang mga salita ay tila nagdadala ng liwanag sa malalim na pananaw ng kanyang ina. Alam ko anak, ang mahalaga ay nandito kami lagi para sa iyo. Mahigpit na yakap ni Ginang Flor kay Albert at ni Inday. Tsaka kuya, hindi ka nag-iisa. Sabi pa ni Inday, nabitbit ang positibo ang enerhiya. Lahat kami nandito sa likod mo. Kaya lang, syempre dapat lagi kang maging maingat at mapanuri. Salamat Inday ah. Salamat Nay. Wala akong lakas ng loob kung wala kayo. Masigasig na sagot naman ni Albert habang tinatanggap ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Habang patuloy ang hapunan, mas napalitan ng mga alalahanin ng mga kwentuhan at tawanan. Sa kabila ng mga suliraning dumarating sa kanyang trabaho, nanatili si Albert na nakatuon sa mga pangarap niya para sa kanyang ina at kapatid. Alam niyang may mga pagsubok na darating.
Ngunit nandyan ang kanyang pamilya na patuloy na sumusuporta at nagtuturo sa kanya na huwag mawawalan ng pag-asa. Nang sumunod na araw matapos ang matagumpay na presensya, patuloy si Albert sa kanyang pagtatrabaho ng maayos. Ngunit sa mga sumunod na linggo, sinimulan niyang mapansin ang unti-unting pagbabago sa ugali ni Sir Mike. Alam niyang may tensyon na noon pa lang, ngunit iba na ngayon at tila unti-unti na ngang naaapektuhan maging ang trabaho niya. Habang lumilipas ang ilang araw, patuloy na muling bumangon si Albert kahit pa sa mga pagsubok na nararanasan niya sa trabaho. Nag-organisa siya ng mga brainstorming sessions kasama ang kanyang team. Nagbigay ng mga suggestion sa mga proseso ng kumpanya at nakipagpartisipasyon sa mga iba't ibang proyekto. Kahit na ang kanyang effort ay tila hindi ganong pinapansin ni Sir Mike. Kahit ilang buwan na doon si Albert ay para bang wala pa ring halaga yun kay Sir Mike. Ni hindi niya nga ito napupuri minsan. Pero ayos lang din naman kay Albert dahil ang mahalaga naman sa lahat ay huwag magbago ang tingin sa kanya ni Don Felipe. Isang malaking event ang nakatakdang ipatupad ng kanilang team at nagpasya si Don Felipe na dumalo. Hiling ng lahat na maging matagumpay ito at si Albert ay naglaan ng maraming oras upang masiguro na lahat ay magiging maayos para sa event na ito. Sa araw ng event, puno naman ng excitement ang buong lugar. Habang nag-uusap sina Don Felipe at ang iba pang mga bisita at kasamahan, napansin naman ni Albert sa isang sulok, abala sa pag-aayos ng ilang mga detalye. Lumapit si Don Felipe sa kanya na may ngiti. Albert, ang galing ng ginagawa mo. At lahat ng to ay dahil sa iyong mga ideya. Kinuha mo ng atensyon ng lahat. Good work. Pahayag ng CEO na masaya. Salamat po, Don Felipe. Nagtulungan po ang buong team para dito. Sagot naman ni Albert na puno ng kasiyahan. Makikita sa mga mata ni Sir Mike ang hindi inaasahang pagkabigo habang sinasaksihan niya ang interaksyon ng CEO kay Albert. Sa mga sandaling yon, naisip ni Sir Mike na sinasadyang ipakita ni Albert na siya ang bagong batayan ng tagumpay sa departamento. Ang lalim ng galit nito ay tila umuusok at sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy si Albert sa kanyang mga gawain. Matapos ang event, nagkausap silang muli ni Don Felipe. I believe you have a bright future ahead of you, Albert. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging masigasig mo sa trabaho. You got me, iho. Anito na puno ng kumpiyansa. Hindi naman maipaliwanag ni Albert ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Napakabait kasi sa kanya ng Don. Hindi niya alam kung ano bang nagawa niya para pakitunguhan siya ng ganito ng matanda. Minsan pa nga ay naiisip niya na baka dahil ito nung time na tinulungan niya sa may LRT si Don Felipe, kaya ganito na lang itong kabait sa kanya. Pero magpaganon pa man, ano man ang maging dahilan pa ni Don Felipe, ay hahayaan na lang ni Albert ang nangyari. Kumbaga, go with the flow na lamang siya. Samantala, sa likuran ng lahat ng tagumpay ni Albert, nagpatuloy naman si Sir Mike sa pagpaplano. Nagtatakip ng kanyang hinanakit sa inggit. Nananatili namang payapa si Albert sa kabila ng physical na distansya sa kanyang manager. Sa kanyang isip, alam niya na ang kanyang mga layunin ay hindi basta-basta mababago ng ibang tao. Magpapatuloy siya sa kanyang landas sa tagumpay. Habang patuloy sa tutulungan at umaasa sa kanyang mga kasamahan sa marketing team at magiging matatag ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Don Felipe. Sa kabilang banda na makalipas ang ilang araw, dumalaw naman kay Don Felipe ang maglolong sina Don Lauro at ang apo nitong si Leonor. Matalik na magkaibigan si Don Felipe at si Don Lauro naman kaya naman sabik silang muling magkita at magkausap. Nasa opisina ni Don Felipe si Leonor kasama ang kanyang lolo, si Don Lauro, para sa isang mahalagang meeting. Isang masayahing dalaga si Leonor. May mahabang buhok na umaabot sa kanyang bewang at may mga mata na tila kumikislap sa saya. Nakasuot siya ng simpleng blouse at maiksing palda, bagay na nagbibigay diin sa kanyang kabataan at sigla. Mapaglaro at makulit si Leonor. Palaging may saya sa kanyang mga mata. Mukhang hindi siya natatakot sa mga tao.
At lagi siyang full of energy na parang isang bolang rubber na handang tumalon sa bawat pagkakataon. Labis ang kanyang pagkasabik na makabalik sa Pilipinas mula sa Amerika, kung saan matagal siyang nanirahan. Bawat kwentuhan nila ng kanyang lolo, hindi mawawala mga kwento tungkol sa kanyang mga karanasan doon, mula sa mga kaibigan hanggang sa pagkain. Sobrang na-miss niya. Ngunit, sa likod ng kanyang mga ngiti, may dala-dala rin siyang pasanin. May fiancé na siya, si Michael. Ngunit para kay Leonor, hindi ito ang pag-ibig na kanyang hinahanap. Isang fixed marriage lamang ang kanilang kasunduan at hindi siya masaya sa ideyang ito. Kaya naman kahit na napakamaingay at masayahin niya, may mga pagkakataon pa rin makikita sa kanyang mga mata ang pagdududa at lungkot. Ang saya lahat talaga dito, Lolo. I miss this place, sabi pa ni Leonor sa kanya, habang nag-aayos ang kanyang upuan at tila excited na sa mga nangyayari sa meeting. Namiss mo ba ang ambiyansa, Iha? Tanong ng kanyang lolo, Lauro. Of course, Lolo. The best pa rin talaga dito sa Pilipinas. Namimiss ko nga yung mainit na panahon eh. Yung ingay ng mga tao sa paligid. Yung mga pagkain. At higit sa lahat, yung traffic. Grabe. Doon nasa EDSA na kami. Napailing na lang talaga ako kay Lolo Felipe at napasabi sa sarili ko na oo nga, nasa Pilipinas na ako kasi sobrang traffic na talaga. But I love this. Kesa naman sa Amerika, nakakasawa ng pamumuhay doon. Ang boring. Maarteng sabi naman ni Leonor. Nagtawanan naman ang dalawang matanda. Nakakatawa ka talaga, Iha. Hindi pa rin talaga nawawala ang sense of humor mo. Mukhang nadadagdagan pa nga. Hay, kung nabubuhay lang siguro ngayon ang apo ko, di sana kayong dalawa nang ipinagkasundo ko. Wika naman ni Don Felipe, na bahagyan namang nalungkot ang itsura nang maalala ang kanyang apo. Anyway, hindi naman tayo nandito para balikan ang kadramahan ko. We're here to welcome you, Iha, Leonor. Welcome back to the Philippines. Sabi ni Don Felipe, at mabilis lang nabawi ang kanyang malungkot na mukha kani-kanina lamang. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap at pangangamustahan, ay sandali muna nagpaalam si Leonor kina Don Lauro at Don Felipe para sana magpahinga muna sa rooftop. Dati-rati kasi kapag nagpupunta sila dito sa kumpanya ni Don Felipe, ay sa rooftop kaagad ang gustong puntahan ni Leonor dahil na rin sa ganda ng tanawin at masarap na hangin doon. Wow, ang sarap ng hangin. Grabe, namiss ko talaga ang lugar na to. Napapikit naman ang dalaga habang nakataas pa ang dalawang kamay at nagbitiw ng mga salita si Leonor. Hindi naman niya namalayang may ibang tao pa pala siyang kasama sa rooftop. At iyon ay si Albert. Tumikim si Albert. Napabalikwas naman si Leonor sa gulat. Sino ka? Kanina ka pa ba dyan? Sunod-sunod na tanong ni Leonor. Habang gulat na gulat pa rin ang nakatitig sa mukha ni Albert. Napatitig din sa kanya si Albert na napakunot pa ang noo dahil sigurado siyang hindi ito empleyado dahil ngayon pa lang niya ito nakikita. I'm Albert, the marketing assistant dito. Ikaw? Sino ka? Empleyado ka rin ba dito? Seryosong tanong naman ni Albert na may pagka-istrikto pa. I'm Leonor Enriquez. Apo ako ni Don Lauro ng Enriquez Group of Companies. Matalik na kaibigan ni Don Felipe. Pagmamalaking pagpapakilala naman ni Leonor kay Albert. Tila natameme naman si Albert dahil ang babaeng kaharap pala niya ngayon ay miyembro ng isa sa pinakamayamang angkan sa Asia. Kaya naman mabilis na binawi ni Albert ang kanyang istriktong mukha kanina. Ganun po ba? Ano pong ginagawa niyo rito? Pasensya na po sa naging reaksyon ko pero ganun lang po talaga akong kaseryoso. Pasensya na po. No worries, I understand. Favorite spot ko kasi tong rooftop dito sa building ni Lolo Felipe. Sa tuwing mapapadpad ako dito ako unang pumupunta. Ikaw, hulaan ko. Kaya ka nandito para mag-unwind, no?
Stressful ba ang pagiging marketing assistant? Pabirong tanong pa ni Leonor. Napangiti naman si Albert. Kahit na ngayon pa lang sila nagkikita at nagkakausap ni Leonor, pakiramdam ni Albert ay magkaana ang loob niya sa dalaga. Sa isip niya, ay dahil siguro sa gaan ng pakikitungo kahit pa naapo siya ng isa sa pinakamayamang tao sa Asia. Oo, medyo stressful talaga. Minsan kailangan ko rin talaga magpahangin para makapag-refresh. Sagot ni Albert na tila mas komportable na sa kanilang pag-uusap. Oo nga, parang ganoon din ako. Sagot ni Leonor na may ngiti. Kaya nga dito ako, 'di ba? Gusto ko lang ng kaunting pahinga at makalanghap na rin ng sariwang hangin. Parang ibang-iba yung vibe dito sa rooftop, 'di ba? Kahit na papano ay nakakagaan din ang pakiramdam. Wika pa ni Albert habang sinasabayan ng hangin sa kanilang paligid. Oo, tama ka. Nakakawala nga ng stress. So, ano mga proyektong pinagkakaabalahan mo? Mabait si Lolo Felipe. Magaling pang mag-alaga ng tauhan niya. Lalo pa kapag loyal ka talaga sa kanya. Interesado ang tanong naman ni Leonor. May ilang mga marketing campaigns na kailangang i-launch. Medyo matrabaho at challenging pero masaya rin. At saka, oo, tama ka. Sobrang bait nga ni Don Felipe. Itong kauna-unahang kong trabaho at si dinami-rami ko nang na-applyan. Tanging si Don Felipe lamang ang kumuha at tumanggap sa akin. Yung ba namang fresh grad pa lang naman ako pero ang kailangan na kaagad ay may 1-year work experience. Nakakatawa, diba? Kaya nga, sobrang ipinagpapasalamat ko na natagpuan ko si Don Felipe. Hulog talaga siya ng langit sa akin. Sabi pa ni Albert. Talaga? Hay, ewan ko nga ba dito sa atin sa Pilipinas. Ultimo, pag-apply ng accounting clerk, may height limit. Ano yun? Nasa kisa mo yung computer? Nakakatawa, no? Pero, kidding aside, masasabi ko lang sa'yo, ano nga ulit pangalan mo? Albert po. Albert, nasa mabuting kamay ka ni Lolo Felipe. He's one of the most humble person that I've ever known. Sobrang bait pa. Nakangiting sabi naman ni Leonor. Sang-ayon din naman doon si Albert. Tama po kayo. Is one of a kind, kumbaga. At saka, minsan kapag may time kayo, invite ko po kayo sa aming campaign. Dalas pong event namin ngayon, minsan ay iimbitahan ko kayo. Sabit pa ni Albert na ikinatuwa naman ni Leonor. Salamat. Mukhang magiging masaya yan. Sagot naman ni Leonor na tila nagiging mas magaan na ang kanilang usapan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay tila mas nakilala na nila ang isa't isa base sa personalidad na kanilang ipinapakita ngayon. No girlfriend since birth si Albert at never pa itong humanga sa isang babae sa unang kita pa lamang. Wala rin siyang kaide-ideya na may fiancé na pala itong si Leonor at nakatakda na ring ikasal sa susunod na buwan. Kung kumilos naman kasi ang babae, parang wala naman itong nobyo. Kung sa bagay, hindi naman niya talaga mahal ang kanyang fiancé na si Michael dahil ipinagkasundo lang naman silang dalawa at wala talaga siyang nararamdaman na pagmamahal para sa lalaki. Pagkalipas ng ilang linggo ay naging bahagi na ng routine ni Leonor ang pagbisita sa kumpanya ni Don Felipe. Pagsapit ng tanghali, madalas na siya ay nasa rooftop kasama ni Albert, kung saan lumalakas ang kanilang koneksyon. Hindi rin malaman ni Leonor kung bakit pag gustong-gusto niyang laging pumupunta doon at minsan naman ay nag-aalibay pa kina Don Lauro at Don Felipe para lang may maidahilan siya sa pagpunta sa company ni Don Felipe. Hindi naman siya ganito dati at maging mga empleyado doon ay nagtataka na rin sa ikinikilos ng dalaga. Lalo pa kung minsan ay halatang halata sa kilos nito na si Albert lang naman ang gusto niyang kausap doon at makita. Ang galing ah. Paano mo naisip yun? Teka. Ano bang klaseng tanong to? Bakit nga ba ako magtataka? Graduate lang naman ang Harvard ng babaeng kausap ko ngayon. Sabi pa ni Albert habang pinagmamasdan sa mga ulap na dumadaan sa kalangitan. Sabay tingin kay Leonor.
Wala yun, masaya ako makatulong. At saka, simple lang naman yung ideya kong yun. Sa tingin ko nga'y naisip mo na rin yun, naunahan lang kita. Sagot naman ni Leonor. At hindi maiwasang mapangiti habang inaalala ang mga brainstorming sessions na lang dalawa ni Albert. Ngumiti na lamang si Albert. Napatitig sa kanya si Leonor habang siya ay naka-side view at biglang naglaro sa isip ng dalaga ang angking pikas at kagwapuhan nitong si Albert. Hindi niya alam kung nagugustuhan ba niya ito o baka naman. Tuluyan na nga siyang nahulog. Ilang sandali pa ay napalingon naman sa kanya si Albert na nabutan siya nito sa ganitong eksena. Dala ng hiya ay mabilis umiwas ang tingin si Leonor at tumingin na lang din sa kalangitan. Napailing na lang din si Albert sabay ngiti. May pagkakataon din na sumasama minsan si Leonor sa opisina ni na Albert para lang mag-standby o tumulong sa ibang gawain ng marketing, which is magaling din si Leonor sa bagay na yon. Habang nagkakwentuhan sila, napansin naman ni Leonor ang isang peraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ni Albert. "Hey, parang may nahulog ka," sabi niya at itinuro ang papel. Agad namang bumaba ang mukha ni Albert at kinuha ito. "Ay, salamat. Ito yung notes ko para sa presentation next week," sagot niya. Medyo nahihiya. "Wow, talagang masipag ka ah. Anong presentation mo?" tanong pa ni Leonor. Tumingin sa mga nakasulat na ideya. Tungkol sa bagong marketing strategy na sinusubukan naming i-launch. This time, kailangan namin makuha ang atensyon ng mga millennials. Sabi ni Albert na tila nagiging mas excited habang nagkukwento. "Sounds interesting. Ano naman mga tactics ang gagamitin ninyo?" tanong ni Leonor na mukhang interesado na talaga. "Gusto sana namin gumamit ng social media influencers at mga online campaigns. Alam mo naman, hindi na mahirap maabot ang mga tao ngayon gamit ang technology," paliwanag ni Albert. Good strategy. Madalas akong online kasi mahilig ako magbasa ng mga trends. Baka makatulong ako sa inyo kung kinakailangan, sabi pa ni Leonor na tila ay siya na nga nag-aalok. "Talaga? Okay lang ba sa'yo, Miss Leonor? Hindi kaya nakakahiya? Minsan mahirap talagang mag-brainstorm ng mga bagong ide," sagot ni Albert, habang ang iba nilang mga kasamahan ay napapatingin na lamang sa kanilang dalawa. "Kapag kailangan nyo ng feedback o kahit brainstorming session, sabihin mo lang ako. I'm willing to help. Masaya akong tumulong. At saka okay na okay lang sa akin yan, don't mind me," sabi ni Leonor sabay nagpakawala ng isang maluwag na ngiti. "Maraming salamat, Miss Leonor. Naka-assign sa akin ng mga marketing strategies kaya mas maganda kung may ibang perspective," sagot ni Albert at labis na nagpakita ng pasasalamat. Maya-maya pa ay nagpasya silang bumalik at umupo sa isang sulok ng rooftop at doon ay pinaglaruan na nga ang mga isipin tungkol sa posibleng collaboration. Napansin ni Leonor na sa kabila ng mga pagkaabala at responsibilities si Albert, nagagawa pa rin niyang kalmado ang kanyang trabaho. "Alam mo, hindi lang pala trabaho ang pwede nating pag-usapan eh. Ang sarap din ng mga simpleng kwentuhan, ano?" sabi ni Leonor kay Albert at tumango naman si Albert. Nakakatuwa kasi iba yung energy mo. Parang chill lang, pero may matututunan ka. Ang sarap mo makipag-usap sa'yo, sagot pa ni Albert na may ngiti. Sa paglipas ng oras, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan na para bang wala na silang pakialam kung ano man ang nangyayari sa labas. Pareho nilang naiisip na hindi lamang ito simpleng pagkakakilala kundi maaaring simula ng magandang pagkakaibigan. Habang patuloy ang kanilang kwentuhan, isang pagkakataon na sabay silang umabot upang kunin ang isang peraso ng papel na nahulog mula sa bag ni Albert. "Wait, nandito na pala yung notes ko," sabi ni Albert sabay awat sa papel. Magkasabay nila itong hinawakan. At sa sandaling yon, hindi nila maiwasang magkatitigan at magkahawak sa kamay ng isa't isa. Nagtama ang kanilang mga mata. Si Leonor kay Albert na may ngiti sa mukha. Si Albert na tila lulubog na siya hiya ng mga oras na yon.
Ngayon lang kasi siya nakahawak ng kamay ng isang babae na ganoong kalambot. Sorry. Sabik na nangusap si Lenore at agad na iniwasan ng tingin at nakaramdam ng pamumula sa kanyang mga pisngi. Akala ko kasi kailangan yan. Dagdag niya ang kanyang pagsisisi at nahihiya sa kanyang ginawa. Hindi, okay lang. Sagot naman ni Albert. Pagkakataon naman ito kay Lenore para makaramdam ng kaba at saya. Siguro nga, pero medyo awkward. Sagot niya. Paurong ang tingin sa kanyang mga kamay. Tumigil sandali ang oras. Na tila ang bawat segundo ay naglalaman ng unti-unting kilig sa kanilang dalawa. Sumimangot si Albert sa kanyang simpleng nakahandang ngiti. Masaya naman ako nakausap ka. Mas masaya kung magkakasama tayo. Sabi niya, sabay ng pag-angat ng kanyang tingin. Tila sabik na muling makilala si Lenore ng mas mabuti. Ngunit si Lenore kahit nakaramdam ng kaunting ginhawa sa sinabi ni Albert ay hindi pa rin makatanggi sa kinikilos ng kanyang puso. Salamat, Albert. Sawa na ako medyo maging masyadong formal. Tsaka nakaka-relax lang talaga dito. Sagot niya. Patuloy na nag-aalinlangan. Ngunit masaya sa kanilang pakiramdam ng mga oras na yon. Pakiramdam na hindi niya naramdaman kay Michael. Dahil sa pagbubukas ng kanilang damdamin, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan at nagkaroon sila ng pagkakataon na muling mahawakan ng kamay ng isa't isa at hindi na pinansin pa kung may makakakita ba sa kanila o wala. Ang mga simpleng pagkilos na yun ng dalawa ay tila nagbigay ng bagong damdamin at hindi naman maipaliwanag na saya sa kanilang mga puso. Habang nag-uusap, isang maliit na sulit ng ngiti naman ang sumilay sa kanilang mga labi na nagsasabing tila may namumuo ng pag-iibigan sa pagitan nilang dalawa. Lumipas ang mga araw, masaya at sabik na palagi si Albert na pumapasok sa trabaho. Halos araw-araw na rin naroon si Lenore. Siyempre dahil yun kay Albert. Mas naging maigting ang samahan nilang dalawa kahit na wala pa talaga silang label. Hindi rin naman makakaamin si Lenore dahil syempre, engaged na siya at iyon din ang iniisip niya. Hanggang isang araw, laking gulat na lang ni na Albert at Lenore nang madatnan sila ni Michael na fiancé ni Lenore na nagtatawanan. So, you're here, working with another company? Bungad ni Michael kay Lenore nang may matalas na tono. Napatayo naman kaagad sila ni Albert at Lenore. Napalunok ng laway si Lenore bago magsalita at magpaliwanag. Michael, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lenore na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ba't dapat ay may meeting ka sa Enriquez Group? Bakit andito ka? Tanong ni Michael at ang kanyang tono ay tila nag-aalala at puno ng pagdududa. Mabilis nang makbang si Albert papalapit sa kanila. Nakakunot pa ang kanyang noo habang ang kanyang isip ay naguguluhan. Sorry, we're just here to talk about our campaign. Lakas loob na sabi ni Albert kay Michael. Ngumisi naman si Michael at ngayon ay nakay Albert naman ang tingin. Do you know me? Mukhang hindi eh. Kaya magpapakilala ako sa'yo. Ako si Michael Montenegro, ang fiancé ni Lenore. Matalim na pagpapakilala ni Michael. Dama naman kaagad ni Lenore ang tensyon sa paligid. Maging ang ilang mga empleyado doon ay napapatingin na rin sa kanila. Nice to meet you po, Sir Michael. Magalang na tago naman ni Albert sabalit ang tono niya ay naglalaman ng kaunting tensyon. We're just trying to make sure everything is okay in our campaign. Wala po kaming masamang intensyon. Walang masamang intensyon? Mukhang nagkakamali ka, Albert. Sagot ni Michael. At ang kanyang mga mata ay nagsisilbing matalim na ang tumingin kay Albert. Mukhang ibang balita ang dumating sa akin. Kabaligtaran ng ipinapakita mo ngayon. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Michael at Albert ay pumagitna na si Lenore. Michael, please. Si Lenore pilit na pinapakalma ang sitwasyon. I'm just here for work. Hindi mo kailangan na palakihin pa to. Sabi niya. Ngunit hindi ito pinalampas si Michael. Work?
But it seemed like you're having a good time here. Nawala naman sa usapan natin. In fact, dapat nga wala ka dito eh. This isn't your company, by the way. So anong gusto mong isipin ko? Pagpapatuloy ni Michael at ang kanyang boses ay bumaba sa tono ng banta. Naramdaman naman ni Albert ang panggigipit na iyon sa tono ng boses ni Michael. Hindi kami nandito para sa kalokohan o kung ano man yung iniisip mo. Sagot naman ni Albert na pilit na hinahanapan ng tamang mga salita sa gitna ng namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nang makalayo na si Michael, nawala sa kanyang isip ang lahat ng nararamdaman para kay Lenore. Si Lenore naman, nahulog na ang kanyang mga luha. Hindi makapaniwala sa pangyayari. Michael, pabayaan mo na lang ako sa gusto ko. Sabi naman ni Lenore na may kapintasan na ang boses. You know that from the start. Ayoko naman talaga ng fixed marriage natin to. At alam ko namang ayaw mo rin ito. So bakit pa natin pinapahirapan pang mga sarili natin? Let's just stop this freaking fixed marriage. Leonor, hindi mo ba naiintindihan? Tugon ni Michael. Ang kanyang boses ay mula sa galit ay nagsimulang humina, ngunit nagtatago pa rin ng sakit. May nagpadala sa akin ng mga litrato na nagpakitang lagi kayo magkasama ni Albert dito sa rooftop. Alam mo na, ipinakita nila ito na para bang may tinatagong relasyon kayong dalawa. So anong gusto mong isipin ko? Habang nagpapakamartir ako sa pagtulong kina Mommy sa pag-organize ang kasal natin. Heto ka naman at nagsisimula ng makipaglandian kung kani-kanino? Oo, ayoko rin to. Pero mas ayokong pinagmumukha kong tanga, Lenore. Nagulat si Lenore sa sinabi ni Michael. Sino naman ang nagpadala ng mga litrato? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya at ang kanyang tinig ay mubalik sa pagkabigla. Hindi ko nasasabihin kung sino. At hindi na rin importante yan. Basta ang alam ko, may mga tao na hindi sang-ayon sa inyong mga galaw. Ginusto mo to, di ba? Kaya panindigan mo ang galit ko. Sigaw ni Michael na ang boses ay puno ng galit. Umiling si Leonor. Sa tingin mo ba isang laro to para sa akin? Na naglalaro lang ako at walang pakialam sa paligid ko? Kung talagang mahal mo ako, dapat ay unawa mo. Na posibleng mahulog na rin ako sa iba. Sagot naman ni Leonor na kung saan ang luha ay bumubuhos mula sa kanyang mga mata. Pare-pareho silang nabigla sa inamin ni Leonor. Lalong-lalo na si Albert. Hindi niya akalaing sa ganoong pagkakataon ay aamin ng dalaga sa kanyang damdamin para sa kanya. Hindi naman niya alam ngayon kung paano iyon sisegundahan at susuportahan. So inamin mo na rin that you fell in love with this man. So para saan pa yung palusot niyo? Still, you cheated on me. And your reason is not valid. Maigting na sabi ni Michael kay Leonor. Magsasalita pa sana si Albert nang biglang matigilan sila sa pagdating doon ni Felipe. Ano nangyayari dito? Tanong niya na tila naguguluhan sa mga emosyon na bumubuo sa paligid. Bakit nagsisigawan kayo? Michael, nandito ka pala. Leonor? Albert, ano meron dito? Sunod-sunod na tanong ni Don Felipe. It's just that, putol na sabi ni Albert. Ang kanyang puso ay tila bumabagsak dahil sa tindi ng tensyon na iyon na hindi niya alam kung paano i-explain ang nangyayari kay Don Felipe. Nasimpata naman niya si Sir Mike sa may labas ng pinto na nakangisi na tila may kinalaman sa mga nangyayari. Don Felipe, mabuti na lamang at andito kayo. Please do me a favor. Ayoko nang mahumahad lang sa relasyon namin ni Leonor. Lalo pat nalalapit na ang kasal namin. And that man, your employee, Albert, is the home wrecker of this matter. I want you to fire him for that kind of action. Matapang na sagot naman ni Michael. Gigil na gigil nga ito at desidido nang mapatalsik sa trabaho si Albert. Nakita ko silang dalawa. Dito, sweet na sweet. May mga litrato pang magkasama. Hindi na mahalaga kung sino nagpapadala sa akin ng mga litrato. Basta ang mahalaga ngayon,
ay matatapos na itong mahibangan ni Leonor. Nasisira pa sa relasyon naming dalawa. Kalmado lang naman ang reaksyon ng mukha ni Don Felipe. Pinagmasdan pa niya ang mga ito. Isa-isa. Di hamak naman kasi na mas kilala ni Don Felipe si Leonor kesa sa pagkakakilala ni Michael sa kanya. Dahil ang turing niya sa dalaga ay ang kanyang tunay ng apo at alam din niya na wala naman talagang pagmamahal si Leonor kay Michael. Kaya naman ito na ang pilit na nirehistro niya sa kanyang isipan. Michael, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi mo? Tanong ni Don Felipe. Tiningnan silang lahat. Leonor, Albert, anong totoong nangyayari? Lolo Felipe, hindi ko alam kung paano ko po ipapaliwanag to pero ako, nagsimulang sagutin ni Leonor. Ngunit tinutukan siya ni Michael sa kanyang titig. Nandito ako para ipakita ang totoo. Kaya huwag niyo nang subukan na tumangki o magpalusot pa. Aniya na ang kanyang tono ay puno ng galit at pagkabigo. Nakita naman ito ni Don Felipe at napagtanto na may mas malalim pa na issue na nagaganap. Kung paano nilang tinanggap ang mga emosyon sa bawat isa ay tila nagiging masalimuot. Mag-usap na lang tayong lahat ng mahinahon. Utos naman ni Don Felipe habang tumitingin sa lahat. Kailangan nating linawin at ayusin ito para hindi na maging komplikado. Once and for all, Michael and Leonor, kailangan yung pag-usapan ng issue niyo ng pribado. Katulad nga ng sinabi ni Don Felipe, ay doon sila nagpatuloy ng pag-uusap sa kanyang opisina. Hindi ko nagustuhan ang komosyon na yan. At naririnig pa talaga ng mga tauhan ko? I am so disappointed. But still gusto kong maayos ito, Albert. I don't know kung bakit involved ka rito pero I want to ask. Do you want to say something? Diretsang tanong ni Don Felipe. Huminga naman ng malalim si Albert. Alam niyang wala siya sa posisyon para makisali sa problema na kinakaharap ngayon ni Leonor at Michael. Ngunit sa isip niya, ay napaka-estupido naman niya. Kung hindi man lang niya tatapatan na naging pagtatapat kanina ni Leonor. Napapamahal na rin sa kanya ang dalaga. At iyon ang gusto niyang ilahad sa mga ito ngayon kaya naman lalakasan niya na ang kanyang loob. Don Felipe, huminga muna siya ng malalim. Alam ko pong maaari ako makalampas sa sasabihin ko pero masaya po ako kapag nasa paligid ko si Miss Leonor. At ngayon ko lang naramdaman to. Hindi ko alam kung paano o kung kailan nagsimula pero sa tingin ko ay nagugustuhan ko na siya. Pero alam kong mali ito. Nais ko lang kong sabihin ang nararamdaman ko dahil hindi ako yung uri ng tao na magsisinungaling sa sarili kong damdamin. Patawarin niyo ako, Sir Michael. Patawarin niyo ako kung nakalampas ako. Pagtatapat ni Albert. At sa naging pagtatapat niyang iyon, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Para bang sobrang satisfied siya sa mga sinabi niya at wala siyang pinagsisihan sa mga salitang iyon. Habang sinasabi niya iyon ay nakatingin lang siya kay Leonor, nakasalukuyan namang nakatingin din sa kanya kaya lamang bahagya din siyang ngumiti upang i-assure kay Leonor na buong puso niyang sinabi ang mga salitang iyon at seryoso siya doon. Samantala, mas lalo lamang nagalit si Michael kaya umimik na rin siya. Leonor is mine at hindi siya mapupunta sa isang pipitsugin lamang na katulad mo. Anas si Michael. Akma na sana niyang hahatakan ng braso ni Leonor palabas ng silid na iyon nang biglang dumating si Don Lauro. Michael, bitawan mo ang apo ko. Bulalas niya. Kaagad namang tumakbo sa kanyang likuran si Leonor. Animoy isang bata nang makakala siya sa pagkakahawak ni Michael sa kamay niya. What are you doing? Hindi mo pa man nga asawang aking apo, hinahawakan mo na siya sa leeg? Pagalit na tanong ni Don Lauro kay Michael. Hindi naman makapagdahilan si Michael dahil huling-huli siya sa akto ng lolo ng dalaga. Iuuwi ko lang siya, Lolo Lauro. He's trying to steal my girl. Turo ni Michael kay Albert. Ngumisi naman ang matanda.
Hindi sapat na dahilan yan, Michael, para itrato mo ng ganyan ang apo ko. Noon pa man, alam ko namang ayaw niyo sa kasalang to. Ngunit nang dahil sa pagpipilit ng mga magulang niyo, ay naipit na kayo sa ganitong sitwasyon. At siguro naman batid mo na wala naman talagang pagmamahal sa'yo ng aking apo. At alam ko namang ganun ka rin. Kaya para saan pa yung pagmamatigas mo? Bueno, ngayon, sa mga oras na to, ako na mismo ang nagpapawalang bisa sa itinakda niyong kasal. Pero Don Lauro, hindi ka na maaaring umapela, Michael. Hindi ko na matitiis na makita pa ang aking apo na hindi nagiging masaya sa kanyang buhay. Nang dahil lamang sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Ako nang bahalang magpaliwanag sa lahat. Basta't simula ngayon, opisyal ko nang pinuputol ang anumang ugnayan na meron kayong dalawa. Lahat ay nabigla sa naging litanya ni Don Lauro. Matipid pang napangiti si Leonora dahil sa wakas ay may nakaramdam na rin ng nararamdaman niya. Sa wakas ay may nagsalita na rin para sa kanya. Kaya naman wala nang magawa pa si Michael, kundi ang umalis na lang ng bigo, habang si Leonor naman ay niyakap na ng mahigpit ang kanyang lolo Lauro. Lolo, salamat po. Maraming salamat po. Umiiyak na usal ni Leonor habang nakayukyok sa balikat ng kanyang lolo Lauro. Tinapik-tapik naman ni Don Lauro ang likod ng kanyang apo. Tahan na, apo ko. Alam ko namang, ako lang naman ang kakampi mo sa pamilya natin. Kaya hindi ko hahayaan na nakawin nila pati ang kaligayahan at kalayaan mo. At isa pa, noon pa man hindi ko na talaga gustong ugali ng Michael na yon. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Kaya tumahan ka na. Tapos ng problema mo, huwag ka na umiyak. Sagot naman ni Don Lauro. Marahan na rin kumala si Leonor sa pagkakayakap sa kanyang lolo at saka marahan ang pinunasan ng kanyang mga matang may luha. Sa kabilang banda ay nagsalita na rin si Don Felipe. Good to know na natapos na kaagad natin ang problema. Mabuti na lang at dumating ka na kaagad, Lauro. Dahil ang totoo, ay kalmado lang ako. Pero hindi ko talaga alam kung paano susolusyonan ang love triangle na to. Tatawa-tawa namang sabi ni Don Felipe. Maya-maya pa ay bumaling naman ang atensyon nila kay Albert. Anyway, you are Albert, right? Seryosong tanong ni Don Lauro kay Albert. Tumayo naman ng maayos si Albert tsaka mabilis sa sumagot. Kabado pa nga dahil para bang siya nang gigisahin ngayon. Habang si Don Felipe naman at Leonor ay napapangisi na lang na nakatingin sa kanila. Opo, Don Lauro, ako po si Albert. Magalang nitong sabi sabay lunok ng kanyang laway. Abay, seryoso ka ba rito sa apo ko? Sabay-sabay namilog ang kanilang mga mata sa tanong na iyon ni Don Lauro. Napatingin naman sa kanya si Leonor. Lo? Aniya. Aba bakit? Total nandito na lang din naman tayong lahat, dapat ay magkaaminan na rin tayo. Kaya Albert, muli kitang tatanungin. Seryoso ka ba sa aking apo na si Leonor? Sa pangalawang pagkakataon ay muling napalunok si Albert ng laway. Oo naman po. Kung ako po ay inyong pahihintulutan na mas makilala ko pang inyong apo, ay ikakatuwa po ng aking puso. Maginoong sagot naman ni Albert. Napangiti naman sina Don Lauro at Don Felipe. Maging si Leonor ay tila kinikilig na rin sa sinabi ni Albert. Bueno, kung ganon. At mukha namang tipo ka rin itong aking apo, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon na makilala pa siya. Mukha ka namang mabuting tao, kaya panindigan mo yan. Nauunawaan mo ba, Albert? Matalim na tanong ni Don Lauro at sumagot naman kaagad si Albert. Opo, makakaasa po kayo. Pamula ng pag-uusap na yon ay hindi na nga mapaghiwalay itong sina Albert at Leonora. Minsan ay isinama rin ni Albert si Leonora sa kanila upang makilala ito ng kanyang nanay Flor at Inday. Nagkakwentuhan na nga rin sila at unti-unti na nakukuha ang loob ng bawat isa. Magaling din kasing makisama tong si Leonor at makipagkapwa-tao.
Kahit pa sabihin na napakalayo ng agwat ng estado ng kanyang pamumuhay sa buhay ni na Albert, hindi iyon naging hadlang para sa kanya. Para hindi kilalanin ang masayang pamilya ni Albert. Grabe, nakakatawa talaga yung kapatid mo si Inday. Ang lakas ng sense of humor niya. Tatawa-tawa pang sabi ni Leonor kay Albert habang naglalakad ang dalawa na magka-holding hands pa patungo sa sasakyan ng dalaga. Nako, patikim pa lang yung nakita mo. Joker talaga yung si Inday. Pero mabait yon, lalo na kapag mas nakilala mo pa siya ng lubusan. Sabi naman ni Albert. Oo, mukha naman eh. Where she talks and laughs. Grabe. Marami yung mapapaibig na lalaki. Nagkasalubong naman ang dalawang kilay ni Albert tsaka pinakita ang kanyang muscles. Dadaan muna sila dito bago nila ligawan ng kapatid ko. Pagbibiro niya pa at napatawa naman si Leonor. Nako, ang istrikto naman pala ng kuya. Kailangan na palang matakot ng mga mandiligaw kay Inday. Hindi, biro lang. Buhay naman niya yon. Kung sino ang mahalin ng puso niya, basta hindi siya sasaktan at paiiyakin. Tapos, ay irerespeto siya. Okay na sa akin yun. Yun ang mahalaga doon. Paliwanag ni Albert na ngayon ay naging seryoso na rin ang itsura. Uminto na rin sila sa paglalakad nang marating na nila ang sasakyan ni Leonor. Tama ka. Basta yung kagaya mo, diba? Oo naman. Wala sa bokabularyo kong manloko, mambastos ng babae, ano? Tila kinilig naman si Leonor. O sus! O siya, una na ako. Salamat sa pa-dinner, ha? Ang sarap ng smoked fish. Magdala ka bukas sa office. Sabi ni Leonor. Sure, bala ko rin ipatikim kay Don Felipe. Sigurado ako magugustuhan niya yun. Sagot naman ni Albert. Oo nga. Sige, aalis na ako. Sige. Sagot naman ni Albert pero nakatitig pa rin kay Leonor na tila may gusto pang ipahiwatig. Oh, anong tingin yan? Aalis na ako. Tatawa-tawang sabi ni Leonor. Sige, ingat. Nakangisi namang tugon ni Albert. Paano nga ako makakaalis nakaharang ka riyan sa pintuan? Sabi naman ni Leonor. Maya-maya pa ay naging seryoso ng muli ang itsura ni Albert. Pwede ba huwag ka nalang umalis? Seryoso niyang sabi. Bagya namang lumapit si Leonor kay Albert tsaka hinawakan ang mga pisngi ng binata. Kung pwede lang, diba? Magkikita pa naman tayo bukas eh. Huwag ka mag-alala. I love you. Biglang sabi ni Albert. Nabigla naman si Leonor dahil ngayon lang niya narinig yun mula kay Albert. Albert, I love you. Hindi kita minamadali. Gusto ko lang sabihin na mahal Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Albert, ay nagsalita na rin si Leonor. Mahal din kita. Mahal din kita, Albert. Nakangiting sabi ni Leonor. At sa pagkakataong yon, marahan ang naglapat ang mukha ni Leonor at Albert at saka pinagsaluhan na ang kanilang matatamis na mga halik. Habang unti-unti naglalapat ang kanilang mga labi, tila naglaho ang mundo sa paligid ni Leonor at Albert. Sa mga sandaling yon, damang-dama nila ang init ng bawat halik. At ang puso nilang parehong tumitibok ng sabay. Ang mga damdaming pinipigil nila sa loob ng mahabang panahon ay biglang umusbong na. At puno na iyon ng saya at pag-asa. Si Leonor ay sumilong sa mga mata ni Albert, puno ng liwanag at ngiti. Ang mga halik nila ay tila nagsisilbing pangako. Isang kasunduan ang kanilang pag-iibig ay opisyal na. At sabay nilang haharapin ang mga hamon ng buhay. Ang bawat pagdampi ng kanilang mga labi ay nagbigay ng lakas at tiwala na sa wakas ay hindi na sila nag-iisa. At ngayon ay nais nang ipagmalaki sa buong mundo at ipagsigawan ang kanilang tunay na pag-iibigan. Si Albert naman ay nagtagumpay sa pag-alala sa mga pangarap na kanilang isinumpa noong hindi pa sila magkasintahan. Ngayon sila'y opisyal na, nagkaroon siya ng higit na inspirasyon na ipaglaban ang kanilang relasyon at patunayan kay Don Lauro na seryoso siya kay Leonor at hindi niya ito lolokohin o sasaktan.
Ang mga mata niyang puno ng pagmamalaki at pag-ibig ay nagbigay kay Leonor ng seguridad na karapat-dapat siya na maging nobyo ng dalaga. Nagsumunod na araw ay masayang pumasok sa trabaho si Albert nang kusa siyang mapasimangot nang makita si Sir Mike na tila nag-iempake na ng kanyang mga gamit. Hindi naman niya ito madirekta dahil alam niyang ayaw sa kanya ng manager kaya naman kay Camille siya nagtanong. Camille, bakit nagliligpit na si Sir Mike ng mga gamit niya? Nagtatakang tanong ni Albert. Pabulong namang sumagot si Camille. Nako, nasermonan ni Don Felipe kaya ayun. Tinanggal niya ora mismo sa trabaho si Sir Mike. Wika niya. Napakunot naman ang noon ni Albert at muli nagtanong. Ha? Bakit naman daw? Ano nangyari? Nalaman kasi ni Don Felipe na ginawa palang anomalya si Sir Mike. Tapos nalaman din niya na si Sir Mike palang kumontak mo kay Sir Michael para ipasa yung mga litrato niyo ni Miss Leonor na magkasama. Maybe para siraan ka? Halos nalaglag naman ang balikat ni Don Felipe nang malaman yon. Noon pa man nga ay randam niya na may kinalaman talaga itong si Sir Mike mula nang makita niya itong nakangisi pa sa kalagitnaan ng tensyon noon. Hindi niya na inisip na gumante o hanapan ito ng butas dahil alam naman ni Albert na darating ang ganitong pagkakataon na si Don Felipe rin mismo ang makakatukoy ng lahat at gano'n na nga ang nangyayari ngayon. Ganun ba? Wala akong masabi. Hindi ko alam kung ano ba dapat niyang ikainggit sa akin. Pero choice na naman niya to. Kaya, labas na tayo. Mahinang sabi naman ni Albert kay Camille. Maya-maya pa nang matapos si Sir Mike ay lumakad na rin ito palabas ng kanyang opisina at nang makarating sa harapan ni na Albert ay saka siya tumigil sandali. I hope you're happy now. For ruining everything. Matalim niyang sabi kay Albert. Mataas ang respeto ko sa inyo, Sir Mike. At alam ko naman na alam niyo sa sarili niyo na kailanman ay hindi ko kayo ginawa na masama. Mauna na po ako. Mag-iingat kayo. Matapang na sagot naman ni Albert tsaka nauna na siyang umalis at nagtungo na sa opisina ni Don Felipe. Dala-dala ang kanyang ibibigay dito na smoked fish. Alam din kasi niyang bad mood ang Don kaya naman sa pamamagitan ng pagkain yon ay susubukan niyang ibalik ang magandang mood ng presidente. Don Felipe, good morning po. Bungad ni Albert kay Don. Tsaka pumasok na sa loob ng opisina. Nadatnan niyang matanda doon na kasalukuyang minamasahe ang kanyang sentido na tila ba stress sa mga nangyayari. Oh, Albert, ikaw pala. Maupo ka. May hinahong utos ng matanda at umupo naman kaagad si Albert. Ibinaba na rin niya sa mesa ang dala niyang supot na may lamang plastic tub ng smoked fish. I bet alam mo na ang nangyari kay Mike. Panimula ng Don. Tumango naman si Albert. Opo, sa katunayan po ay naabutan ko pa po siya. Sagot naman ni Albert. Isinandal naman ni Don Felipe ang kanyang likod sa kanyang upuan. So, ano masasabi mo sa naging desisyon ko? Tanong nito sa binata. Kung ang opinion ko lang din naman po ang inyong hihingin, masasabi ko pong hindi ako naging masaya dahil kahit papano marami ring naitulong sa akin si Sir Mike sa naging paglago ko sa kabilang banda bilang isang CEO na katulad ninyo. Sa tingin ko ay nararapat lang ginawa ninyo. Wala akong personal na galit kay Sir Mike. Ngunit lumabag kasi siya sa ilang panuntunan niya dito sa kumpanya. At hindi lang minor ang nagawa niyang kasalanan. Kaya, nasa sa inyo na talaga ang buong karapatan ng pagdedesisyon sa bagay na iyon. Wika ni Albert at muli niya napahanga si Don Felipe. Magaling ka talaga magsalita, Albert. Kaya noon pa man ay humahanga na ako sa'yo. Kung sa pagkakaroon mo ng mabuting puso na tumulong sa iba, may pag-iisip ka rin na matalino. At ikaw ang karapat-dapat na naging marketing manager. Namilog naman ang mga mata ni Albert. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Albert, ikaw nang itinatalaga ako bilang bagong marketing manager. Hindi naman makapaniwala si Albert. Para bang isang panaginip lang lahat ng ito.
Hindi naman niya pwedeng tanggihan ito dahil si Don Felipe na ang nagdesisyon. Totoo po? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Sabi naman ng matanda. Nako, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Maiba tayo. Ano nga pala yung dala-dala mong yan? Tanong ni Don Felipe. Masigasig naman na sumagot si Albert. Ito po. Para po ito sa inyo. Teka't bubuksan ko. Habang binubuksan ni Albert ang supot, ay napakumot naman ang noo ni Felipe dahil tila ba pamilyar sa kanya ang amoy ng pagkain yon. Nang mailabas na ni Albert ang tub ay binuksan na rin niya ito. Smoked fish yun na nakabalot pa sa dahon ng saging. Tanging si Albert lamang nakakaalam ng estilo nito na itinuro pa sa kanya ng kanyang nanay, Flor. Na ang nagturo naman sa kanya ay ang dati niyang matalik na kaibigan na si Ginang Emily. Smoked fish? Nauutal na sabi ni Don Felipe. Tumango naman sa pagtataka si Albert dahil hindi pa man ito nakikita ni Don Felipe ay alam niya na kaagad ang laman nito. Opo, ang galing niyo po Paano niyo po nahulaan? Tanaw ni Albert. Hindi na nga nakapagsalita pa si Don Felipe, bagos ay kinuha na kaagad iyong pagkain at saka pinagmasan itong mabuti. Malalim niyang inobserbahan ang smoked fish na yon at nang mapatunayan niyang tama ang hinala niya, ay doon na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Sinong gumawa nito? Seryosong tanong ni Don Felipe. Nagtataka namang sumagot si Albert. Ako po, recipe ko po yan. Itinuro po sa akin ng nanay ko. Nanay mo? Umangat ang tingin sa kanyang matanda. Opo, nanay-nanayan ko po si Nanay Flor. Pero ang nagturo daw po sa kanya nito ay ang tunay kong nanay, si Nanay Emily. Halos gumuho naman ang mundo ni Don Felipe sa naging revelasyon ni Albert. Dahil si Emily na tinutukoy nito ay ang anak niyang namatay ilang taon na nakaraan dahil sa pagguho ng lupa noon sa may Baguio at kabilang si Emily sa mga nasawi. 1 taong gulang pa lamang noon si Albert nang makita siya ni Ginang Flor at dala ng awa ay kinupkup niya ang bata. Oo, tama. Alam naman ni Albert na hindi niya tunay na ina at kapatid si Ginang Flor at Inday. Pero dahil nga buong akala niya ay wala na siyang ibang pamilya, kaya hindi niya na binalikan o hinanap ang tunay na pagkatao niya. Pero dahil masyadong mapaglaro ang tadhana, ay eto na mismo ang gumawa ng kapamamaraan. Albert, gusto ko makausap ang Nanay Flor mo. Pagkasabing yun na matanda ay tinugon naman kaagad ni Albert. Ora mismo ay isinama niya si Don Felipe sa kanilang bahay at doon ay nagharap-harap na rin sila. Ginang Flor, gusto ko lang malaman ang totoo. Letrato yan ng aking anak na isa sa mga nasawi noon sa pagguho ng lupa. At ito naman batang lalaking to, ang anak niya. Sabihin mo sa akin, nakilala mo ba siya? Naluluhang tanong ni Don Felipe. Inabot naman ni Ginang Flor ang letratong iyon na makita niya iyon ay napahawak na lamang siya sa kanyang bibig. Opo, kilala ko po siya. Siya pong babaeng nakita ko noon sa pagguho. At siya nagbilin sa akin na iligtas ko si Albert. Hindi ko alam at hindi ho ako maaaring magkamali. Siya pong babaeng yon. Siya pong ina ni Albert. Kahit naguguluhan ay nagawa pa rin magtanong ni Albert. Ibig po bang sabihin nito ay lolo ko po kayo? Lolo ko po kayo, Don Felipe? Tumango ang matanda at kaagad niya nang niyakap ang kanyang apo na matagal niya nang hinahanap. Oo, apo ko. Ako ang lolo mo. Ako ang nagturo sa iyong ina ng paraan ng pagluluto ng smoked fish na dala-dala mo. Kaya amoy pa lang nun, alam ko nagmula iyan sa akin. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Don Felipe. Yakap na rin siya ni Albert tsaka tuluyan na rin napaluha. Lolo. Masaya naman si Ginang Flor at Inday dahil sa wakas ay natagpuan na rin ni Albert ang nag-iisang natitirang pamilya na si Don Felipe. Siyempre, hindi naman sila pinabayaan ni Albert. Pinagawa niya ito ng bahay. Siya pa rin ang sumagot ng pag-aaral ni Inday at binigyan ng munting negosyo si Ginang Flor.
Habang si Albert naman ay lantaran na rin ipinakilala ni Don Felipe sa lahat na ito ang kanyang nawawalang apo at siya na ang sasalo ng lahat ng kayamanan ng matanda. Maging si Leonor ay hindi rin makapaniwala. Grabe ang plot twist ng buhay, ano? Ikaw palang nawawalang apo ni Don Felipe. Ang galing, ano? Hanggang ngayon namamangha pa rin ako. Wika ni Leonor. Oo nga eh. Parang nananaginip pa rin ako. Pero marahil ay ito na talaga ang kapalaran ko. Pero sa kabilang banda, Leonor, gusto na sana kitang pakasalan. Pagtatapat ni Albert, maluha-luha namang sumagot si Leonor at hinawakan ng pisngi ni Albert. Ngayon pa ba ako tatanggi gayong alam ko ng tunay na pagkatao mo? Siyempre naman. Gusto kitang maging asawa, Albert. Ang aking rooftop body. Sabi naman ni Leonor at saka muli nilang hinalikan ng labi ng isa't isa. Makalipas din ng ilang araw ay naikasal na rin sina Leonor at Albert at syempre dahil sa basbas ng kanilang dalawang paboritong lolo na sina Don Lauro at Don Felipe. Naroon din sina Inday at Ginang Flor kaya naman wala nang hahanapin pa at hihilingin pa si Albert. Tunay nga na kapag ang tadhana nang gumawa ng paraan, wala nang magagawa ang tao para pigilan ito at ang makakapagpatunay noon ay ang naging buhay ni Albert. Mula sa araw na iyon, nagbago ng pananaw ni Albert sa buhay. Naramdaman niyang may kasaysayan at mga kakayahan siya na dapat ipagmalaki. At may dahilan siya upang ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan para ipagpapabayuhin ang kanyang sarili at ang kanyang mga pangarap. Si Don Felipe ay naging gabay niya sa pagbubukas ng panibagong pintuan sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa pamamagitan niya doon sa kumpanya bilang bagong acting CEO nito. Naging batayan nito ng kanyang pagmamanipula. Hindi lamang para makilala ang kanyang husay at tiling, kundi upang maging tulay, upang ipakita rin ang tunay na pagkatao ng mga taong mahahanap niya sa buhay. Lalo na kay Leonor. Ang kanilang kwento ay mananatiling nakaukit sa kanyang puso. At ang bagong relasyon na iyon na kanyang natuklasan ay nagbigay inspirasyon sa kanya dahil na rin sa naging turong sa kanya ni Leonor na maging inspirasyon niya sa lahat ng bagay. Lalo pa ngayon na magiging ama na siya sa kauna-unahan nilang magiging supling ni Leonor. Mas lalo niyang pinagigihan ang kanyang buhay at sisiguraduhin niyang maigi na siyang best dad and husband para sa kanyang mag-ina. Dahil sabi nga sa Biblia, ang lahat na nagmamataas ay binababa at ang nasa baba ay itinataas. Ang pagiging mapagkumbaba at positibo rin ni Albert ang nagdala sa kanya patungo sa rurok ng tagumpay na nararanasan niya ngayon. At tila nga nagkatotoo na ang lahat ng sinasabi sa kanya ng kanyang kapatid na si Inday. Si Albert ang tunay na gem ng kumpanyang yon. At dahil sa kanya kaya muli nang nagkaisang lahat ng empleyado doon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nako, pasensya na sir. Sarado na po ang proseso para sa